Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 601 hanggang 610. Ang dakilang security guard. Kabanata 601 si Chad Lopez ay isang demonyo. Ang damit ni Chad Lopez ay gawa sa isang hindi kilalang material, kaya kahit nataglay ang napakalaking telekinetic na kapangyarihan ni Yusuf Zoc, isang malabo at makikilalang masa lamang ng enerhiya ang nakikita niya. Ibig sabihin ay hindi niya matukoy kung ang taong nasa loob ay lalaki o babae, bata o matanda. Ilang araw bago nito, matapos magsipa ng mababa si Yusuf Zoc na nakatutok sa singit at walang tinamaan, napagpasyahan niya na ang tao ay maaaring hindi naman talaga isang lalaki, o isang babae, o marahil tulad ni Tyler Nash, isang hermaphrodite na may malalang mga problema. Bukod pa rito, tiyak na mahusay si Chad Lopez sa ventriloquism o paggamit ng mga boses. Kaya niyang gayahin ang boses ng lalaki at babae, gamit ang espesyal na ginawang damit at peking boses para matakpan ang kanyang misteryo. Sa madaling salita, isa lang siyang paranormal na palabas. Nawalan na ng pagmamahal si Yusuf Zoc sa taong ito at sa grupong Dragon simula nang sabihin ni Chad Lopez na hindi siya makikialam sa pagdukot ni Aurelia Murray kay Paisley Kirk. Parehong sinaktan siya ng grupong Dragon at ni Chad Lopez, kaya't hindi na posible ang anumang pagkakasundo. Nagmadaling pumunta si Chad Lopez sa Green Cloud Gorge sa pagsisikap na pigilan si Yusuf Zoc sa pagpatay, tinuruan siya tungkol sa mga prinsipyo ng buhay at kamatayan at umaasang tatalikuran ni Yusuf Zoc ang mga kaisipang nakamamatay. Ngunit si Yusuf Zoc, na ngayon ay nag-aalab sa hanggaring pumatay at nilalamon ng galit na halos sumakal sa langit, paano niya makikinig sa panghihikayat ni Chad Lopez? Patay na ang dalawa niyang kapatid, bagamat isa lamang ang pumatay. Pero sino sa mga lumabas mula sa Dragon Gate World ang mabubuti? Hinanggad nilang lahat ang kanyang mga mahiwagang kayamanan, at dahil lamang sa prinsipyong iyon, hindi sila maaaring payagang umalis. Dahil sa sandaling umalis sila, pagbalik sa Dragon Gate World, tiyak na ikakalat nila ang balita ng pagkakaroon niya ng magic treasures sa iba pang makapangyarihang nilalang. Maaaring dumating ang mas makapangyarihang mga kalaban, at pagkatapos ay malamang na mamamatay siya, kasama ang posibilidad na hindi rin mabubuhay ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa makatuwid, upang maiwasan ang mga gulo sa hinaharap at para sa kanyang sariling kaligtasan, ang solusyon ay pumatay, linisin ang mga talaan ng mga krimen, pasabugan ang Dragon Gate Passage, at pigilan ang mga tao sa Dragon Gate World. Kapayapaan ang kanyang hinahangad. Kaya, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpakita ng dalawang pagpipilian, mamatay siya, o silang lahat ay mapahamak. Yusuf Zoc, paano kung mag-away pa tayo ng isang beses? Pag natalo ka, aalis ka sa lugar na ito kasama ko, hinamon ni Chad Lopez, na hindi pa rin sumusuko, si Yusuf Zoc para lumaban. Malamig na sumulyap si Yusuf Zoc kay Chad Lopez, hindi mo ba alam na hindi kita sinuway ilang araw na ang nakalipas? Kung ginamit ko ang espada ko, nakatayo ka pa kaya rito at kinakausap ako ngayon. Kawalang ingat ko iyon, pero iba ang mangyayari ngayon. Ang boses ni Chad Lopez ay nagbago sa isang huni ng pato na walang kinikilingan sa kasarian. Sige, maglaban tayo. Pero kung matatalo ka, huhuberin ko ang mga damit mo. Gusto kong makita kung tao ka ba o multo, malamig na sabi ni Yusuf Zoc. Hey! Pagkatapos magsalita ni Yusuf Zoc, biglang gumalaw si Chad Lopez kasabay ng isang maselang ungol. Umatras ang kanyang katawan sa halip na sumulong nang itulak niya ito mula sa lupa, at isang kamay ang nakaunat mula sa itim na damit. Mapatla, maislan ang kamay at mahahaba ang mga kuko, parang kamay ng isang magandang babae, at mayroon ding pulang tali na nakatali sa kanyang palso, na may 3 kampana na nakakabit dito. Inalag niya ang mga kampana, na tumunog na parang isang malambing at hipnotikong himig, na umaatake sa kaibuturan ng spirit tablet ni Yusuf Zoc. Hindi gumalaw si Yusuf Zoc, nakaupo pa rin sa kanyang pwesto,
hinahayaang tumagos sa kanyang isipan ang tunog ng kampana. Naalala niya noong nasa Estados Unidos siya, isang gumagamit ng special abilities ang sumubok na salakayin ang kaibuturan ng kanyang isipan sa pagtatangkang hipnotismahin siya, ngunit ang mga mata ng Amerikanong gumagamit ng special abilities ay nabulag. Hindi siya nag-react. Sa halip, ang mga blood beads ay sumasalamin sa isang kakaibang enerhiya na bumulag sa mga mata ng iba. Hindi naiiba ang pagkakataong ito, gusto niyang makita kung ang mga blood beads ay may mga katangiang panlaban sa sarili. Buzz buzz buzz, ilang beses lang tumunog ang nakakahipnotismong tunog ng kampana bago tuluyang natamba sa lupa sina Aiden Acme at ang tatlo pa, walang malay, at agad na nakatulog ng mahimbing. Samantala, ang ugong ay sa wakas ay tumagos sa kaibuturan ng isipan ni Yusuf Zoc, at tuluyang bumangga sa mga blood beads. Wow! Heto na! Nakita ni Yusuf Zoc ang 7 kwintas ng dugo na kumikislap habang isang lilang liwanag ang sumabog na parang isang mabangis na kislap, na sumasalubong sa ugong. Pagkatapos, ang lilang liwanag ay naging espiritual na kapangyarihan, at marahas na lumabas. Sampal, 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 sumabog ang 3 kampana sa palso ni Chad Lopez. Ano? Nang makita ito, si Chad Lopez ay nagpakawala ng isang malakas na tili na nauwi sa boses ng isang babae. Alon ng tunog mula sa langit, isang mahabang alulong ang lumabas sa bibig ni Chad Lopez, at ito ay isang hindi may lalarawang tunog na hindi tunog ng tao o multo. Gayunpaman, sa sandaling lumabas ang alulong, tila lumaki ang kanyang katawan, at ang tunog ng heavenly sound wave ay bumuo rin ng isang napakalaking alon ng espiritual na enerhiya na sumugod patungo kay Yusuf Zoc. Kaya niya ring manipulahin ang espiritual na kapangyarihan. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang mga blood beads sa isipan ni Yusuf Zoc ay tila nagngangalit ng mag-isa, at nang hindi na kailangang ipagtanggol ni Yusuf Zoc ang sarili, ang 7 blood beads ay muling kumislap, na naging isang matalas na talam na tumama mula sa kanyang mga mata. Boom! Nagbanggaan ang 2 espiritual na kapangyarihan sa ere, at pagkatapos ay si Chad Lopez, na nakasuot ng itim na roba, ay dumuran ng 3 subo ng dugo kasabay ng sunod-sunod na panaghoy. Gayunpaman, hindi tumigil si Chad Lopez, tila mayroon pa siyang natitirang kalamangan. Pag-agaw ng kaluluwa at pag-agaw ng espiritu. Sumugod siya, ang kanyang itim na roba ay umaalon at lumilikha ng kaluskos. Pagkatapos, isang napakabangong amoy ang biglang sumabog, at 2 nakakatakot na kislap ang lumabas mula sa loob ng itim na damit. Tama na. Nakaramdam si Yusuf Zoc ng panganib dahil hindi siya komportable matapos maamoy ang bango, kaya't isang galit na ungol ang pinakawalan niya. Mabilis na lumiit ang lahat ng kanyang telekinesis, na bumuo ng isang espiritual na bagyo na sumugod sa isipan ni Chad Lopez. Whoosh! Habang ipinapakita ni Chad Lopez ang kanyang kapangyarihan, biglang natigilan siya, natigilan ang kanyang mga iniisip, at ang divine ability na kanyang ipinapakita ay agad na naglaho at nawala. Gusto kong makita kung anong klaseng demonyo o multo ka. Biglang tumalon si Yusuf Zoc at, sa isang mabilis na galaw, hinawakan at hinayla ang roba, at sa isang iglap, hinayla niya ang roba na suot ni Chad Lopez. Nako! Nang makita ng malinaw ni Yusuf Zoc ang itsura ni Chad Lopez, nanlaki ang mga mata niya. Kasabay nito, natauhan si Chad Lopez. Ang paghinto ng pag-iisip na dulot ni Yusuf Zoc ay hindi kayang pigilan magpakailanman ang isang tulad ni Chad Lopez, na may malakas na espiritual na kapangyarihan. Kayang gamitin ng mga taong katulad niya ang kanilang espiritual na kapangyarihan upang labanan at basagin ang mental blockade ni Yusuf Zoc, sa gayon ay madyay gising. Siyempre, ang dahilan kung bakit siya mabilis na nagising ay may kinalaman din sa pagluwag ni Yusuf Zoc sa kanyang paghawak sa isip, dahil sa sandaling iyon, medyo natigilan si Yusuf Zoc. Sa buong Bunjian Valley ay kumalat ang isang mahinang halimuyak na hindi pa naamoy ni Yusuf Zoc noon, at ito ay lumabas ng haburin niya ang itim na damit, na nagmumula kay Chad Lopez. At sa katunayan, tama ang hula ni Yusuf Zoc, babae si Chad Lopez, at isa pang ang demonyo. Dahil, nakita ni Yusuf Zoc ang isang malambot na buntot na may laso na nakatali sa paligid nito, na nakakabit sa kanyang baywang. Isa siyang napakagandang nilalang na may buntot, kalahating tao, kalahating demonyo. Isa pa, marahil dahil sa buntot niya, nakasuot siya ng split back hot pants, shorts lang talaga,
at ang pangitaas niyang katawan ay nakasuot lamang ng halos walang damit panloob, na halos hindi makita. Nako, isa kang halimaw. Sa wakas ay sumigaw si Yusuf Zok, ang pinuno ng Dragon Group, isang demonyong may buntot ng Zoro, isang babaeng demonyo. Papatayin kita, siya, na nakakapigil hininga ang ganda, ay namumula ang buong mukha sa galit habang sumisigaw at sumusugod kay Yusuf Zok. Heto, suluhin mo. Agad na inihagis ni Yusuf Zok ang robo sa kanya habang mabilis na humahakbang paatras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 602 Elijah Birch. Itinago ng malalaking damit ni Chad Lopez ang kanyang malademonyong aura at ang kanyang bango, na itinatago rin ang sikreto kung siya ay lalaki o babae. Nang matakpan na siya ng mga damit, walang makakita, walang makakaisip na sa ilalim ng itim na damit na iyon, ay may isang demonyo pala na nakahiga. Maging si Yusuf Zok, na unti-unting natanggap na ang pagkakaroon ng mga multo at espirito, ay hindi maiwasang mamangha nang makita ang isang magandang babae na nakasuot ng hati na pantalon at nakabuntot. Si Yusuf Zok ay nalilito, lubos na hindi mapakali. Ang mabigat na sandata ng bansa, ang numero 1 ng Dragon Group, ang taong may pinakamataas na awtoridad at ang sukdulang kapangyarihan ng buhay at kamatayan, ay isang demonyo. Isang babaeng demonyo, si Chad Lopez, pagkatapos niyang isuot muli ang roba, ay patuloy na humihingal. Tungkol sa kanyang sikreto, walang nakakaalam. Noong nasa gitnang dagat si Whitley Ortiz, minsan niyang tinanong si Devon King kung lalaki o babae ang pinuno ng pangkat, ngunit inangkin ni Devon King na hindi niya alam. Dahil sa totoo lang ay hindi niya alam kahit parang lalaki ang boses, hindi pa niya talaga ito nakikita. Wala ni isang tao ang nakakita sa pinuno ng Dragon Group dahil hindi niya kailanman ipinakita ang kanyang sarili sa publiko. Walang nakakaalam kung ano talaga ang hitsura niya. Ngayon, nakita siya ni Yusuf Zok, at hindi lamang siya isang babae, kundi isa rin siyang babaeng demonyo, na medyo nahirapan siyang tanggapin sa mga sandaling iyon. Bagamat nakarinig na siya tungkol sa iba't ibang kakaibang mga demonyo, at nakarinig pa nga tungkol sa isang ahas na dragon na tumatawid sa kapigatian sa karagatang Pasipiko at nakakita ng isang malaking kalansay ng dragon sa ilalim ng sahig ng dagat, mayroon pa ring hindi maisip na pakiramdam ng pagkasikal kapag ang isang magandang babae na may buntot ay nakatayo sa harap mo. Nakakagulat talaga, nakakagulat na hindi mo alam ang sasabihin. Ikaw, espiritu ka ba ng Zoro? May napansin si Yusuf Zok na tila buntot ng Zoro na nakausli mula sa damit ni Chad Lopez. Bigla niyang naalala ang isang tusong kasabihan. Kapag nabunyag ang mga kasinungalingan ng isang tao, sinasabing, lumitaw ang buntot mo. Ngayon, literal na nagkatotoo ang metapore na ito, lumitaw na ang buntot ng Zoro ni Chad Lopez. Ikaw ang espiritu ng Zoro, ang buong pamilya mo ay mga espiritu ng Zoro. Matalas na tugon ni Chad Lopez, sa pagkakataong ito ay gamit ang malinaw na boses ng isang babae, hindi ang garalgal ng isang Drake. Wala namang buntot sa pamilya ko, at nakita ko na ang buntot mo ng Zoro, haha, kung tatawag ako, magdadala ng ilang media, at sasabihing ang dakilang pinuno ng Chinese Dragon Group ay isang babaeng espiritu ng Zoro, hulaan mo kung ano ang magiging kahihinatnan. Humagalpak sa tawa si Yusuf Zok. Hindi ka maglalakas loob, galit na sabi ni Chad Lopez. Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob? Hindi mo ba kilala kung sino ako? Wala akong pakialam kung babaeng demonyo ka o hermaphroditic na demonyo. Para sa akin, ang isang kaaway ay dapat lipulin sa pinakamabangis na paraan, hindi sa pakikipagkaibigan. Munting Zoro, hayaan mong sabihin ko sa iyo, mas mabuting huwag mo akong hamanin, at lalong huwag mo akong pagbantaan kasama ang aking pamilya. Dapat alam mo kung ano ang pinakaayaw ko. Kaya mula ngayon, kahit hindi mo ako tulungang pumatay, huwag mo akong sagabalin, o kung hindi ay huwag mo akong sisihin sa paghuhubad sa iyo at paggapos sa iyo sa kalye para ipakita sa publiko. Sige, hindi ako makikialam sa mga bagay-bagay mo, pero hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Isa pa, kung maglalakas loob kang ibunyag ang pangyayari ngayon, mababaliw din ako. Sabi ni Chad Lopez at saka tumalikod para umalis. Kasabay ng isang nakakalansing na tunog, saktong paghakbang ni Chad Lopez, ang purple light sword ni Yusuf Zok ay nakabunot sa lalagyan, humahampas sa ere upang lumitaw sa harap ni Chad Lopez.
Anong ginagawa mo? Gulat na bulalas ni Chad Lopez. Hindi ka pa maaaring umalis, dahil mula ngayon, sino mang papasok sa lambak na ito at gustong umalis ay dapat may pahintulot ko. Kaya kailangan mong manatili, panoorin mo akong pumatay o tulungan mo akong pumatay. Ikaw, hindi makapagsalita si Chad Lopez dahil sa galit, paano kung ipilit kong umalis? Kung gayon, huhuberin ko ang mga damit mo. Nagbabantang sabi ni Yusuf Zoc. Ikaw, si Chad Lopez, sa sobrang pagkadismaya kaya't malakas na kumabog ang dibdib niya, ay ibinuka ang bibig ngunit hindi alam ang sasabihin, ganap na siyang natatalo ni Yusuf Zoc kaya wala siyang paraan para harapin ito. Halika rito, halika rito. Hindi kita papatayin. Tara, magkwentuhan tayo, pag-usapan natin ang buhay-buhay. Niyaya ni Yusuf Zoc kay Chad Lopez. Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Malamig na single ni Chad Lopez at talagang naglakad papalapit kay Yusuf Zoc. Wala pang 1 metro ang layo ng dalawa, at pagkatapos ay umupo siya sa tapat ni Yusuf Zoc. Ikiniling ni Yusuf Zoc ang kanyang katawan, iniyuko ang kanyang ulo na parang sinusubukang sumilip sa ilalim ng lelayan ng itim na roba. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Chad Lopez, habang nagtatalon sa takot. Na-curious lang ako, maupo ka muna. Nakangisi na sabi ni Yusuf Zoc at sinenyasan si Chad Lopez na umupo. Isinuot ni Chad Lopez ang kanyang itim na roba at pagkatapos ay umupo ng pailas sa tapat ni Yusuf Zoc. Hindi naman talaga Chad Lopez ang pangalan mo, di ba? Codename ba yan? Pero ang tanong ko lang, paano mo nagagawang parang boses ng lalaki ang boses mo? Ano ang itinatago mo? Ano ang kinatatakutan mo? Wala dapat kahit sino sa mundong ito na makakapantay sa iyo, di ba? May kinalaman ka ba dyan? Malamig na sabi ni Chad Lopez. Kailan sila Majay gising? Itinuro ni Yusuf Zoc si Aiden Acme at ang kanyang grupo na may 4 na miyembro, na nahipnotismo ni Chad Lopez at tila mahimbing na natutulog. Bukang liwayway. Nako, walang tao rito, bakit hindi mo sabihin sa akin? Ano ang pangalan mo? At isa ka ba talagang espiritu ng Sorrow? Kakaiba ito. May mga demonyo ba talaga sa mundo natin? Tanong ni Yusuf Zoc na may kuryosidad. Ang dami mong hindi alam, single ni Chad Lopez. Sige, kung ayaw mong sabihin sa akin, ano kaya kung magpalat tayo? Sabihin mo sa akin ang pangalan mo, at saka ko sasabihin sa iyo kung saan matatagpuan ang Golden Dragon Skeleton na hinahanap ng mga tao mula sa Dragon Gate. Kasunduan. Ano? Alam mo ba? Gulat na bulalas ni Chad Lopez. Nagkibit-balikat si Yusuf Zoc. Ano ang pangalan mo? Elijah Birch. Nasaan na ngayon ang gininto ang balangkas ng dragon? Sa wakas ay ibinunyag ni Chad Lopez ang sarili niyang pangalan, at sabik ding nagtanong tungkol sa lokasyon ng bangkay ng dragon. Ang karagatan. Tapos, pagpapatuloy ni Elijah Birch. Ngumiti si Yusuf Zoc at umiling. Kailangan nating gawin ito ng paisa-isa. Hayaan mong ipagpatuloy ko. Isa kang Sorrow na naging espiritu, di ba? Nandadaya ka, sigaw ni Elijah Birch. Hindi naman. Hindi ba dapat ko bang ibigay ng paunti-unti ang eksaktong lokasyon? Kaya ito, naiintindihan mo ba? Isa akong Sorrow na naging tao. Ikaw naman, malamig na sabi ni Elijah Birch. Karagatang Pasipiko, paliitin ni Yusuf Zoc ang lokasyon ng bangkay. Kung naging tao ka na, bakit may buntot ka pa rin? Tanong muli ni Yusuf Zoc. Hindi pa nakapaglinang sa kinakailangang antas. Saan sa karagatang Pasipiko matatagpuan ang Kalansay? Kanlurang baybayin ng Estados Unidos, sagot ni Yusuf Zoc. Paano ka naging pinuno ng Dragon Group? Ano ang kaugnayan mo sa mga tao sa Dragon Gate World? Dalawang tanong iyan, sabi ni Elijah Birch. Kung gayon, bibigyan kita ng 2 lokasyon bilang kapalit. Pinili ako ng dating pinuno, pero patay na siya ngayon. Wala akong koneksyon sa mga tao mula sa Dragon Gate World. Sa katunayan, mas kinasusuklaman ko sila kaysa sa iyo. Ganoon ba? Oo, itutuloy ko. Mga isla ng Hawaii, tumungo pa kanluran. Bakit mo kinamumuhian ang mga tao mula sa Dragon Gate World? Tanong ni Yusuf Zoc, na may pagtataka. Itinaas ni Elijah Birch ang kanyang ulo, na parang sinusubukang makita si Yusuf Zoc, at pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay sumagot siya, dahil sa Dragon Gate World,
Ang mga demon cultivator ay mga alagang hayop lamang nila, o o mga tagapagpatupad. Hindi nila tinatrato ang mga demonyo na parang mga tao. Naiintindihan ko. Kaya ka rin nakasuot nitong itim na roba. Ayaw mong malaman ng iba na isa kang demonyo, lalo na ang mga tao mula sa Dragon Gate. Ikaw na, paalala ni Elijah Birch kay Yusuf Zok. Hindi ko masabi ng sigurado, hindi ko pa alam ang eksaktong lokasyon. Gayunpaman, nabasag ang kalansay, pero nakuha ko itong 7 kulay na perlas ng dragon, hindi ko alam kung para saan iyon. At ang espada ko, sinaksak ito diretso sa ulo ng dragon. Ano, may Dragon Ball ka? Biglang napatayo si Elijah Birch, nanginginig ng hindi mapigilan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 603 Panunumpa. Gusto ko yung Dragon Ball mo, anong mga kondisyon ang kailangan mo para maibigay mo sa akin? Nang makabawi ng kanyang kain na hinala, nanginig ang boses ni Elijah Birch habang nagsasalita siya. Nananaginip ka ba? Bakit ko naman ibibigay sa'yo? Nakangising sabi ni Yusuf Zok. Pwede akong pumayag sa kahit anong kondisyon. Sigaw ni Elijah Birch. Wala akong lakas ng loob na katulad ng kay Charm Wilcox. Sigaw ni Yusuf Zok pabalik sa kanya. Sino si Charm Wilcox? Anong tapang? Naguluhan si Elijah Birch. Paf! Hindi napigilan ni Yusuf Zok ang matawa, sa kamariing sinabi, si Charm Wilcox ang nangahas na humiga sa isang ahas, pero hindi ako mangangahas na humiga sa isang sorrow. Ikaw. Samukha pa si Elijah Birch ng dugo, na nagpapula sa maskara niya. Anong problema? Nagbibiro lang ako sa iyo at sumusuka ka ng dugo, nakaramdam ng pagkakasala si Yusuf Zok, maliit na biro lang iyon, kailangan pa bang samuka ng dugo? Ikaw, bakit mo ako pinapahiya? Sabi ni Elijah Birch, habang nakaturo kay Yusuf Zok, nanginginig sa galit. Hindi ba't sinabi mong papayag ka sa kahit anong kondisyon? Kung ako, ikaw, sasang-ayon ka rin ba? Malakas na sigaw ni Yusuf Zok. Ako, mangyaring ka, sigaw ni Elijah Birch. Tama, iyan ang punto, hindi kayo sumasang-ayon, kaya bakit kayo nagyayabang? Hindi maibibigay sa iyo ang Dragon Ball. Tigilan mo na ang ideyang iyan, ate. Natatawang sabi ni Yusuf Zok. Ramdam niyang malaking tulong ang Dragon Ball kay Elijah Birch, marahil sapat na para makaakyat siya sa susunod na antas. Kung nangyari iyon at hindi niya ito matalo, hindi ba't magiging malaking kapahamakan iyon? Kaya, hindi niya maibigay ang Dragon Ball sa kanya, at wala siyang interes na makipagtalik sa isang sorrow. Kapakipakinabang sa akin ang Dragon Ball, maaari ba tayong makipag-ayos sa ibang mga kondisyon? Hikbing sabi ni Elijah Birch, kayang bawiin ng Dragon Ball ang aking mga buntot at tuluyang alisin sa akin ang aking demon aura, para maging isang tao ako, isang normal na tao. Kung hindi ako tao, hindi ako nangangahas na makita ang sikat ng araw, hindi ako nangangahas na kumain kasama ng iba, hindi ako nangangahas na makipag-ugnayan kan-inuman. Hinahangad kong mamuhay kasama ng mga tao, ngunit tulad ng isang halimaw, tanging pagliit lamang ang kaya kong gawin sa loob ng damit na ito. Sige, sabihin mo ang mga kondisyon mo, papayag ako sa kahit ano, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagpatay sa mga taong ito sa Dragon Gate World, tutulungan kitang patayin sila, pugutan sila ng ulo. Hey, ang bait mo naman ngayon. Biglang tumanggaw si Yusuf Zok. Pumayag ka na ba? Masayang sabi ni Elijah Birch. Hindi, agad na umiling si Yusuf Zok. Kung gayon, ano ang kailangan mo? Biglang tumayo si Elijah Birch, galit na galit. Kahit pa ialok mo ang sarili mo, hindi ko gagawin, dahil natatakot ako. Malamig na sabi ni Yusuf Zok, kaya wala akong maisip na anumang kondisyon para mapilitan akong ibigay sa iyo ang Dragon Ball. Isa pa, kung ibibigay ko ito sa iyo at magiging makapangyarihan ka, tiyak na maghahanap ka ng gulo, sa tingin mo ba ay tanga ako? Masusumpa akong hindi kita guguluhin. Nagmamadaling sabi ni Elijah Birch. Walang kwenta ang mga pangako. Paf! Napotot pa si Yusuf Zok, narinig mo ba? Kapag nakalabas na, wala na. Utot lang yan, kaya hindi ako naniniwala. Magkaiba ang ating mga sumpaan, isa akong demonyo, at kung sisirain ko ang aking sumpa, maaari akong mamatay. Paliwanag ni Elijah Birch.
Hindi pa rin ako naniniwala. Umiling si Yusuf Zok. Ikaw, napapadyak si Elijah Birch sa kanyang paa dahil sa pagkadismaya ngunit wala siyang magawa. Paano niya nagawang basta-basta na lang ibigay sa kanya ni Yusuf Zok ang Dragon Ball? Tunog, 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 biglang tumunog ang telepono ni Yusuf Zok, may signal pa rin sa lambak na ito. Kinuha ni Yusuf Zok ang kanyang telepono para tingnan, si Ariel Higgins pala iyon, at agad niyang sinagot, dumating na ang mga kasama ko sa Chongqing, saan tayo pupunta pagkatapos doon? Papuntang Dragon Head Mountain, pero walang daan papunta rito, kaya sila na ang magbuhat ng mga gamit. Marami ba? Tanong ni Yusuf Zok. Isang buong truck, lalo na para sa mga minahan ng karbon, at ang mga manggagawa sa instalasyon ay pawang mga dating eksperto sa demolisyon ng militar, na dalubhasa sa ganitong uri ng trabaho. Mabuti, papuntahin mo ang mga tao mo sa Dragon Head Mountain, at doon ko sila sasalubungin, utos ni Yusuf Zok. Okay, sabi ni Ariel Higgins at saka ibinaba ang telepono. Papasabugan mo ba ang bundok? Pagkababa ni Yusuf Zok ng telepono, biglang nagtanong ng mahina si Elijah Birch, na kanina pa nakikinig ng palihim. Oo, pumatay ka ng tao tapos pasabugan mo ang bundok. Nabura ko ang Dragon Gate Passage, kaya ano ang magagawa sa akin ng Dragon Gate World? Pagmamalaking sabi ni Yusuf Zok. Imposible iyan, hindi iyan maaaring sirain. Biglang umiling si Elijah Birch. Anong ibig mong sabihin? Pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata. Ibig kong sabihin, hindi mo ito maaaring sirain. Maaari mong pasabugan ang bundok, ngunit ang daanan ay mananatili pa rin doon. Kung gusto lumabas ng mga tao sa loob, lalabas sila. Siyempre, baka matulungan kitang tuluyang lipulin ang sipi na yan. Tila nakahanap si Elijah Birch ng paraan para makompromiso si Yusuf Zok. Kaya pala plano talaga ni Yusuf Zok na pasabugan ang Dragon Gate Passage. Maaari niya itong gamitin para makipagnegosasyon. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Malamig na sabi ni Yusuf Zok. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo, umiling si Elijah Birch. Ito ay isang lugar na maaaring maapektuhan ng lindol. Alam mo namang nagkaroon ng malakas na lindol ilang taon na ang nakalilipas. Sa panahon ng lindol, nagbabago ang hugis ng mga bundok, lumilitaw ang mga bitik at iba pa, ngunit ang Dragon Gate Passage ay hindi mapipinsala ng mga pagbabago sa bundok dahil, kahit na narito ang daanan, wala talaga itong kaugnayan sa bundok na ito. Kung gayon, anong paraan ang gagamitin mo para tulungan akong sirain ang daanan? Nakangiting tanong ni Yusuf Zok. Katulad ng pamamaraan mo, pero hindi ko muna sasabihin sa iyo ngayon. Hindi maliban kung ikaw, alam mo na. Biglang ngumiti si Elijah Birch. Nako, pinagbabantaan mo ako. Malakas na mura ni Yusuf Zok. Deal yan, di ba? Hindi ito banta. Gusto ko ang Dragon Ball, gusto ko lang ang Dragon Ball. Ibigay mo sa akin, at tutulungan kitang sirain ang sipi, katapusan ng kwento, sabi ni Elijah Birch ng may empatiya. Hindi ko ibibigay sa iyo, mas gugustuhin kong hayaang hindi masira ang sipi, sigaw ni Yusuf Zok. Ngumisi si Elijah Birch, kung gayon, pwede mo nang hintayin na lumabas ang mga makapangyarihang tao mula sa loob at patayin ang pamilya mo. Kahit patayin nila ang pamilya ko, hindi ko pa rin ibibigay sa iyo. Sabi ni Yusuf Zok sa tonong tila nakakainis at walang paghingi ng tawad. Ikaw, sa sobrang galit ni Elijah Birch ay hindi na siya nakapagsalita pa. Sana sabihin mo sa akin kung paano basagin ang sipi. Isipin mo iyan ang unang senyales ng iyong mabuting hangarin. Kumusta naman yan? Pag-usapan natin. Noon lang, biglang tila handa nang makipagkompromiso si Yusuf Zok. Bakit ko naman sasabihin sa iyo? Nakangising sabi ni Elijah Birch. Kung hindi mo sasabihin, tatawag ako ngayon din, at ipapagamit ko sa mga tauhan ko ang Dragon Ball para gilingin ang gatas ng soya. Dudurugin ko ang Dragon Ball hanggang sa maging alikabok. Naniniwala ka ba? Kinuha ni Yusuf Zok ang kanyang cellphone. Hindi, sigaw ni Elijah Birch, hindi mo maaaring sayangin ang ganyang kayamanan. Ang bagay na iyan ay talagang kapaki-pakinabang sa akin. Sinabi ko na hindi kita magiging kaaway, kaya kung sumumpa, kaya kitang tulungan na pumatay ng tao. Ano pa ba ang gusto mo? Sa wakas, napaluha si Elijah Birch kay Yusuf Zok, habang umiiyak dahil sa matinding pagkadismaya.
Gustong-gusto niya talaga ang Dragon Ball, pero tumanggi ang kabilang panig na ibigay ito sa kanya. Parang mamamatay na siya. Kung gayon, manampa ka sa akin, walang pakialam na sabi ni Yusuf Zop. Sige, gagawin ko, sabi ni Elijah Birch habang nagngangalit ang mga ngipin. Ako, si Elijah Birch, ay nanunumpa na kung matatanggap ko ang Dragon Ball mula kay Yusuf Zop, hinding-hindi ko siya magiging kaaway magpakailanman. Kumusta na? Tumingin si Elijah Birch kay Yusuf Zop nang marating niya ang puntong ito. Kulang pa, hindi yan uri ng panunumpa. Gumawa ka ng isa pa, yung mas malala, paghimok ni Yusuf Zop. Kinagat ni Elijah Birch ang kanyang labi. Ako, si Elijah Birch, ay itinuturing si Yusuf Zop bilang aking tagapagtaguyod at hindi ko siya ipagkakanulo. Kung gagawin ko, hayaang tamaan ako ng kulog, at ang kaluluwa ko ay maghiwa-hiwalay. Boom! Habang bumabagsak ang mga salita ni Elijah Birch, tila may kulog na dumadagandong sa mga ulap sa itaas. Nako, anong nangyayari? Gulat na gulat si Yusuf Zop. Ito ay isang banal na tugon. Sumumpa ako sa langit, kaya tumugon na ang langit nung daw. Kung babaguhin ko ito, tiyak na tatamaan ako ng kulog, at mangangalit ang kaluluwa ko. Inikat ni Yusuf Zop ang kanyang mga mata. Tumigil ka na, malapit nang umulan, malamang may bagyo. Anong kinalaman nito sa sumpa mo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 604 na mayroon pa rin mga demon cultivator. Sige, hayaan mo nang manatili ang panata. Bagamat hindi siya naniwala sa panata ni Elijah Birch, dahil formal naman itong sinumpaan ng babae, nag-isip sandali si Yusuf Zop at sinabing, susunod, kailangan mo akong tulungan na pumatay ng mga tao. Sino mang papasok sa lambak na ito, walang sino man ang maliligtas. Ngayon, pagkakataon mo naman para ipakita ang katapatan mo, at gusto ko ang 3 ulong yan. Itinuro ni Yusuf Zop ang 2 pang babae at isang lalaki, bukod kay Aiden Acme. Nanginginig ang katawan ni Elijah Birch, tila nahihirapang tanggapin ang gayong walang pakundangang pagpatay sa mga inosente. Kung hindi sila mamamatay, ako ang mamamatay, kaya dapat silang mamatay. Sa paningin ko, walang pagkakaiba ang mabuti at masama, pwede kang pumili na huwag kumilos. Walang pakialam na sabi ni Yusuf Zop. Sige, dapat mong tuparin ang iyong pangako, kung hindi ay huwag mo akong sisihin kung mababaliw din ako. Biglang nanlamig ang boses ni Elijah Birch, at pagkatapos niyang maglakad papunta sa tabi ng 3 walang malay na tao, bigla siyang bumunot ng isang punyal at mabilis na sinaksak ng 3 beses. Pagkatapos ng 3 saksak, gamulong ang mga ulo ng 3 walang malay na individual, ang eksena ay nakakapangilabot at madyugo. Huminga ng malalim si Yusuf Zop, ang totoo ay ayaw din niyang pumatay ng mga inosente, at naiisip niya kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Isa itong masamang gawain, ang kanyang mga kamay ay may bahid ng dugo, kaya hindi magiging maganda ang kanyang kahihinatnan. Siyempre, anuman ang mangyari sa hinaharap, kahit man lang sa ngayon ay buhay pa rin siya. Gusto niyang bawasan ang panganib, hangad ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya, kaya sa ganitong paraan lamang siya makakapagpatuloy. Kaya naman itinali si Elijah Birch sa kanyang karwahe, gamit ang Dragon Ball bilang pain, pinapuno rin niya ng dugo ang mga kamay ng babae, pinag-ugnay ang kanyang kapalaran sa kanya, at pinagtali ang mga ito. Si Elijah Birch ang pinuno ng Dragon Group sa loob ng maraming taon, na may ibang pangalan, Chad Lopez, kaya paano siya hindi magiging malupit. At sa huli, isa rin siyang demonyo, kaya pagdating sa pagpatay, hindi siya nagpakita ng awa, at buong tapang na nagsagawa ng pagpatay. Kahit na matapos ang mga pagpatay, pinulot pa rin niya ang 3 ulo at inilagay ang mga ito sa harap ni Yusuf Zop, katabi ng iba pang mga ulo. Sa puntong ito, mayroon ng 7 ulo. Nakapatay si Yusuf Zop ng 5 sa kabisera, bago nito ay napatay niya sina Aurelia Murray, Lucas Zop, at Camilo Arellano, kaya't kung pagsasama-samahin ang 7, ay umabot sa 15 ang kabuuan. Hindi ba't sabi mo nakapatay ka na ng ilan sa kabisera dati? Ilan lahat? Napaisip at nagtanong si Yusuf Zop. 5. Malamig na tugon ni Elijah Birch, lahat ng mga hayop, ako mismo ang nag-alaga sa kanila. Dadaluhan na, ibig sabihin ay may 78 pang tao sa labas, at susunod,
kailangan din nating pumatay ng 78 pang tao. Plano mo ba talaga silang patayin lahat? Naguguluhang tanong ni Elijah Birch. Walang sino man ang maliligtas, iwan man natin sila sa mundo ng mga mortal, o hayaan silang bumalik sa mundo ng Dragon Gate, mga sako na sila. Kaya, bukod dito sa isang tinatawag na Aiden Acme, wala akong balak na pakawalan ang kahit sino. Napakalupit mo, isa itong massacre. Huminga ng malalim si Elijah Birch at sinabing, oo, isa itong massacre. Tumanggaw si Yusuf Zoc, at kinakailangan. Hindi na nagsalita pa si Elijah Birch at naupo na lang. Nag-isip sandali si Yusuf Zoc at sinabing, may maghahatid ng mga pampasabog mamaya, puntahan mo at tanggapin ang mga ito, at pagkatapos, tulungan mo akong pasabugan ang Dragon Gate Passage. Hindi ngayon, kailangan nating maghintay hanggang sa buksan ng kabilang panig ang daanan. Kung hindi, kahit pa gumuho ang bundok, bubuksan pa rin nila ang daanan. Sa pamamagitan lamang ng paghagis ng mga pampasabog sa loob ng passage, paggambala sa formation sa loob, o pagsira sa space-time ng passage, hindi makakarating ang mga tao sa loob. Sige, iiwan ko na iyan sa iyo. Gawin mo ng mabuti, at pagbalik natin sa kabisera, ibibigay ko sa iyo ang Dragon Ball. Kapag nangangako ako ng isang bagay, tinutupad ko ito, at isa pa, wala ring silbi sa akin ang bagay na iyon. Para sa Dragon Ball, gagawin ko. Tumanggaw si Elijah Birch. Isa pang tanong, mayroon ka bang katulad mo? Mayroon pa bang ibang mga demon cultivator sa mortal na mundong ito? O, mayroon bang mga lalaking espirito ng sorrow? Huwag mo akong insultuhan. Kahit may utang na loob ako sa iyo, hihingin ko pa rin sana na magpakita ka ng kahit kaunting respeto. Pakiramdam ni Elijah Birch ay malapit na siyang dumura ng dugo, ngunit wala siyang magawa kay Yusuf Zoc. Ang sama mo, kung mayroon mang ibang demon cultivators, masasagot mo yan, di ba? Tumawa si Yusuf Zoc at sinabing, meron, malamig na sabi ni Elijah Birch. Meron talaga. Nasaan silang lahat? Anong klaseng mga demonyong tagapagpatubo? Gulat na bulalas ni Yusuf Zoc. Sa tingin mo ba sasabihin ko sa iyo? Tumingin si Elijah Birch kay Yusuf Zoc at sinabing, sa tingin ko gagawin mo, naaalala ko sa panata mo kanina lang, tinawag mo akong tagapagbigay serbisyo mo, kaya naniniwala akong dapat tayong maging tapat sa isa't isa. Pwede ka ring magtanong sa akin, gaya ng dati, pwede tayong magpalitan ng tanong at sagot. Kung hindi man lang tayo maging tapat sa isa't isa, talagang pinagdududahan ko ang sinseridad at katotohanan ng iyong pangako. Ano pa bang gusto mong malaman, baliw ka? Galit na mura ni Elijah Birch. Kung mayroon mang mas maraming demon cultivator, anong uri sila, nasaan sila, at anong mga antas ng cultivation ang taglay nila? Agad na nagpatuloy si Yusuf Zoc sa kanyang mga tanong, halos itulak si Elijah Birch sa bingit ng pagbagsak, na siyang eksaktong epektong gusto niya. May isa sa bundok Kilian, na ang orihinal na anyo ay isang ahas na nagbabagong anyo bilang dragon, isa sa bundok Chiangbai, na isang forest python, at isa sa India, na dating isang pusa. Hindi ko alam ang iba. Meron pa ba talaga? Gulat na bulalas muli ni Yusuf Zoc. Marami kang hindi alam, iritadong sabi ni Elijah Birch. Kung mayroon pa ring mga demonyo, paano kung lumabas sila at magdulot ng gulo? Nag-aalalang tanong ni Yusuf Zoc. Sa totoo lang, ang pinakamakapangyarihang demonyo ay ang sangkatauhan mismo. Bumantong hininga si Elijah Birch. Kaming mga tagapagsanay ng demonyo ay nagsasanay lamang para maging parang mga primate. Ang mga tao ang pinakamataas na primate, ang mga pinuno ng lahat ng nilalang. Gusto lang naming maging tao, dahil ang mga tao ang tunay na mga Panginoon ng mundong ito, ang espiritu ng lahat ng bagay. Kaya ang sinasabi mo ay mayroon pa ring makapangyarihang mga nilalang sa secular na mundo. Mga nilalang na kinatatakutan mo. Tanong ni Yusuf Zoc, na may pagtataka. Ginoo, isa si Huang sa kanila, at maaaring marami pang susunod sa kanya. Kaya huwag mong isipin na wala kang talo. Kung hindi ka pa natatalo ngayon, iyon ay dahil lang sa may mga taong ayaw humakbang para pigilan ka. Kung gayon, ano ang iyong kaharian? Kaya mo bang talunin si Mr. Huang? Tanong ni Yusuf Zoc na may pagtataka. Nasa Big Fetus Breath din ako, pero hindi ko matatalo si Mr. Huang. Umiling si Elijah Birch at sinabi.
Ganoon ba kalakas ang matandang iyon? Tanong ni Yusuf Zok na bakas sa kanyang mukha ang hindi makapaniwala. Tulad ng sinabi ko, ang mga tao ang pinakadakilang mga primate, ang mga tagapagdala ng karunungan. Mayroon kayong mga pamamaraan ng paglilinang, mga komplikadong kaisipan, samantalang kaming mga demonyong tagapaglinang ay wala. Kahit na magbago tayo bilang mga tao, hindi pa rin natin alam kung paano ipagpapatuloy ang ating cultivation. Para lalong umunlad, umaasa pa rin tayo sa mga tao. Mukhang may katuturan naman. Kaya paano ka naging tao? Sa pamamagitan ng maling pagkain ng isang espiritual na bagay, pagbubukas ng karunungan, at pagtanggap ng mga payo mula sa isang dakilang guro, pagbabago mula sa demonyo patungo sa tao. Anong espiritual na bagay ang hindi mo sinasadyang nakin? Masyado kang maraming tanong. Sige, pwede mo akong tanungin. Marami akong kaibigang babae, maraming kapatid na lalaki, at medyo marami ring pera. Magtanong ka lang ng kahit anong gusto mo, at sasabihin ko sa iyo ang lahat ng alam ko, sigurado. Hindi ako interesadong malaman, walang imak na sabi ni Elijah Birch, ang kanyang interes ay nakasalalay lamang sa Dragon Ball. Anong espiritual na bagay ang nagkamaling nakin mo? Inulit ni Yusuf Zok ang tanong niya kanina. Isang kabute na lingzi na mahigit 1,000,000 taong gulang na, ang tinatawag mong Taisui. Ang Taisoy, ang sangkap na ito, ang pinakasinaunang anyo ng buhay, ang pinagmulan ng buhay ng halaman at hayop. Kung magpapatuloy ito sa pag-ebolusyon, maaari itong maging halaman o hayop, kaya ito ang pinagmumulan ng buhay. Nakikita ko, kaya ang elixir ng immortalidad na ipinadala ni Emperador Qin Shi Huang sa mga taong hinahanap ay ang Taisoy na ito. Pero kung makakahanap ako ng kabute na lingzi na mahigit 1,000,000 taong gulang na at kakainin ko ito, mabubuhay ba ako magpakailanman? Nagliwanag ang mga mata ni Yusuf Zok habang sinasabi niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 605 nandito ang lahat. Naantala ng malakas na ulan ang pag-uusap nina Yusuf Zok at Elijah Birch, at kasabay nito, nagising din si Aiden Acme, na nakahiga sa lupa. Gayunpaman, nang magising si Aiden Acme at makitang 7 ulo ang nakahiga sa harap ni Yusuf Zok, hindi niya maiwasang umupo ng tahimik sa gitna ng ulan. Hinayaan din ni Yusuf Zok na mabasa ng ulan ang kanyang katawan, hindi gumagalaw at hindi umaalis sa pagkakaupo, ang kanyang tingin ay malamig na nakatuon kay Aiden Acme. Sa totoo lang, alam niyang hindi siya sapat na kalmado, at masyadong madali siyang pumatay, ngunit wala siyang pagpipilian, dahil ayaw niyang mamatay, kaya ibig sabihin ay kailangan mamatay ng iba. Ang itim na damit ni Elijah Birch ay nakakagulat na may tungkuling pangtaboy ng ulan, para bang may patong ng grasa dito, dahil hindi man lang nabasa ng malakas na ulan ang itim niyang damit. Bago magbukang liwayway, ang maitim na ulap na iyon ay naglaho, na nagbigay daan sa pagsikat ng araw sa silangan. May paparating, 2 sila. Biglang sabi ni Yusuf Zok, habang iminulat ang kanyang mga mata nang tumama ang unang sinag ng umaga sa lambak. Wala akong makitang tao, umiling si Elijah Birch. Taglay din niya ang divine sense, ngunit wala siyang nakitang anumang bakas ng tao. 13 kilometro ang layo, isang kagubatan ng kawayan, isang lalaki, isang babae, ang lalaki sa antas ng pagkakatatag ng pundasyon, ang babae na walang anumang antas ng paglilinang. Pumunta kayo at dalhin ninyo sa akin ang ulo ng lalaki. Walang pakialam na utos ni Yusuf Zok. Ano? Bulalas ni na Elijah Birch at Aiden Acme nang bigla silang tumangala. Nakikita kaya ni Yusuf Zok ang mga bagay na 13 kilometro ang layo. Ito, hindi ka panipaniwala ito. Sige, hintayin mo ako. Tila sumang-ayon na si Elijah Birch kay Yusuf Zok, para sa Dragon Ball, mabuti pang harapin na lang niya ang mga walang hiya na ito. Tumalon siya na parang palasong binitawan mula sa pana, at agad na naglaho. Ilang tao mula sa Heaven One sect ninyo ang dumating sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay humarap si Yusuf Zok para tanungin si Aiden Acme. 6, sagot ni Aiden Acme, namumutla ang mukha. Tumanggaw si Yusuf Zok, wala nang ibang sinabi. Bumulong si Aiden Acme, pakiusap po, batang Panginoon, huwag ninyo silang patayin, handa akong dumaan sa apoy at tubig. Tingnan natin pagdating ng panahon, umiling si Yusuf Zok, hindi nangangako kay Aiden Acme.
Ang pagliligtas kay Aiden Acme ay isa ng kakaibang gawa ng awa, dahil si Aiden Acme ay sapat na matalino upang maunawaan ang sitwasyon, at bukod pa rito, may dahilan kung bakit siya pinanatili ni Yusuf Zok na buhay. Gusto niyang maunawaan ang lahat tungkol sa Dragon Gate World, upang magtanong ng detalyado kapag may oras siya. Hindi na nagreklamo pa si Aiden Acme, dahil alam niyang wala siyang karapatang magreklamo. Samantala, nakita ni Yusuf Zok sa kanyang telekinesis si Ariel Higgins na humaharap sa tagapagtanggol ng Foundation Establishment, tila hindi ito lumaban kundi dumiretso sa kanya at pinugutan ng ulo sa isang hampas lamang. Kung tungkol naman sa babaeng walang anumang antas ng cultivation, hindi siya pinansin ni Ariel Higgins, dahil, malinaw naman, isa itong ordinaryong babaeng nakatadhana para kunin palayo. Labis na nasiyahan si Yusuf Zok sa pagbabago ni Ariel Higgins. Ang demonyong ito, nasabik na maging tao, ay gagawin ang lahat. Ilang sandali pa, bumalik si Ariel Higgins na may dalang ulo, ngunit pagdating niya, pinalabas siya ulit ni Yusuf Zok, dahil may ibang papalapit mula sa ibang direksyon. Tila manhid na si Ariel Higgins sa lahat, siya, ang pinuno ng grupong Dragon, ay ganap ng sumunod sa mga utos ni Yusuf Zok. Sumakay na siya sa barko kaya hindi siya makababa, at dahil doon, kinailangan niyang magpatuloy. Sa buong araw, ang humigit kumulang 12 ng mga taong nagtipon sa lugar na ito ay namatay lahat sa espada ni Ariel Higgins, kabilang ang 2 miyembro ng sekta ni Aiden Acme. Hindi nagtaas ni isang daliri si Yusuf Zok buong araw. Napakalakas ni Ariel Higgins, nasa state of great fetal breathing siya noon, kaya wala sa mga taong pumunta rito ang kanyang katapat. 3 magkakasunod na araw na nakaupo si Yusuf Zok sa lambak, at sa loob ng 3 araw ay ginamit niya si Ariel Higgins na parang sandata. Sa panahong ito, mahigit 40 kalaban ang napatay niya, at isang malaking tumpok ng mga ulo ang naipon sa harap ni Yusuf Zok. Samantala, 6 na eksperto sa demolisyon ang dumating na sa paanan ng matarik na bangin ng lambak. Matibay ang kanilang mga puso kaya, bukod sa unang pagkabigla pagdating na nagpawala ng kulay sa kanilang mga mukha, agad din silang nakabawi ng kanilang kahinahunan. Ang mga taong kinuha ni Ariel Higgins, ang mga ipinadala niya, ay tiyak na may mga kwentong may kukwento. Kaya, nitong mga nakaraang araw, ang 6 na ito ay naglalaro ng mga pampasabog sa likuran ni Yusuf Zok. Noong ika-14 na araw ng ika-8 buwang lunar, pagkalipas ng alas 10 ng gabi, biglang tumayo si Yusuf Zok. Nagulat din si Aiden Acme at tumayo rin si Elijah Birch. Ang 43 dagdagan ng 20 ay magiging 63. 79 bawas 63 ay umalis ng 36. Halos lahat ng tao ay dumating na. Sa kanyang telekinesis, natuklasan ni Yusuf Zok na tila may 60 tao na papunta sa kanila. Ang dahilan kung bakit mahigit 60 tao ang bilang ay dahil kalahati sa kanila ay walang antas ng cultivation, habang ang kalahati naman ay mayroon. Dumating na silang lahat. Huminga ng malalim si Elijah Birch. Ang mga taong ito ay pumunta rito patungo sa kanilang kamatayan. Dumating na silang lahat, muling maingat na sinuri ni Yusuf Zok, at natuklasang mayroong 36 na tao na may antas ng cultivation, at 36 pa ang wala. Bawat tao ay may kasama, maging sila man ay mga lalaki, babae, o kahit ilang bata, kabilang ang mga sanggol mula sa mga bihag. Hindi ka na namin kakailanganin. Ang magiging papel mo ay pasabugan ang Dragon Gate Passage, sabi ni Yusuf Zok, dahil alam niyang hating gabi ng ika-15 ng ika-8 buwang lunar, na mamayang alas 12, ang magbubukas ng daanan. Sige, sagot ni Elijah Birch. Tagumpay lamang ang pinahihintulutan, hindi ang kabiguan. Kung mabaigaw tayo, kung gayon, lahat ng ginawa mo noon ay magiging walang kabuluhan. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Yusuf Zok, habang nakatingin sa mga mata ni Elijah Birch. Naiintindihan ko, ang tagumpay ang tanging pagpipilian, hindi pinahihintulutan ang pagkabigo. Hindi ko hahayaang mabaigaw dahil kung mabaigaw ako, mamamatay ako. Single ni Elijah Birch. Napakaraming tao ang napatay niya mula sa Dragon Gate, na nag-uugnay sa kanyang kapalaran sa kapalaran ni Yusuf Zok. Aiden Acme, at ikaw rin, patuloy ni Yusuf Zok, sabay lingon kay Aiden Acme. Malapit na, tutulungan mo ako sa pagsajep. Pagsajep. Anong ibig mong sabihin?
Parehong nagtatakang tanong nina Aiden Acme at Elijah Birch. Ang mga tao mo, nagdala sila rito ng mga mortal, ang ilan ay mga bata, ang iba ay mga sanggol. Nang aasal sila ng walang pag-aalinlangan para sa mga pamilya at mahal sa buhay na naiwan. Tama iyan Elijah Birch, tanong ni Yusuf Zoc, palagi kong naririnig ang tungkol sa mga batang dinudukot. Mga tao ba ng Dragon Gate ang may gawa nito? Sa katunayan, madalas nang nangyayari ang mga ganitong kaso. Napakarami kaya't hindi na nahahanap ng ilang magulang ang kanilang mga nawawalang anak sa buong buhay nila. Tumanggo si Elijah Birch bilang pagsang-ayon. Kaya nga, ang mga taong ganyan ay nararapat mamatay. Kahit na ayon sa batas, dapat silang patayin. Kasuklam-suklam sila, galit na sabi ni Yusuf Zoc. Wala nang mangyayari sa hinaharap. Dahil wala na ang CP at tuluyan nang naghiwalay ang dalawang mundo, mabuti na rin yun, biglang bumantong hininga si Elijah Birch. Tumawa si Yusuf Zoc, tunay ngang isang magandang bagay ito. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Aiden Acme, gagawin ko ang lahat para iligtas sila. Oo, kung ililigtas mo sila, iyan ay isang karapat-dapat na gawa. Sa hinaharap, gumawa ka pa ng mas marami pang kabutihan, gumawa ng mga kawang gawa, mag-ipon ng merito, at magkakaroon ng mabubuting gantimpala. Tinapik ni Yusuf Zoc ang balikat ni Aiden Acme. Kumusta ka naman? Bakit hindi ka mag-ipon ng kahit kaunting merito para sa iyong sarili sa halip na ganoong pagpatay? Tanong ni Aiden Acme. Parang naaalala kong sinabi ko sa iyo na sa paningin ko, hindi sila tao. Kaya, kahit na makaipon ako ng merito, hindi iyon para sa kanila. Anyway, narito na sila, sagot ni Yusuf Zoc. Habang sinasabi niya ito, sa pamamagitan ng telekinesis, napansin niya na nakita sila ng grupong kakapasok lang sa lambak at ngayon ay nagmamadaling lumapit sa galit at pagkamangha. Ang pinakamabilis sa kanila ay si Yufei, ang kalbong monghe, ang malisyosong madre, at ang ilang ekspertong nakita ni Yusuf Zoc ng araw na iyon sa Wengquan Mountain Villa. Dumating na silang lahat, at si Yusuf Zoc ay naghihintay na lang sa kanila. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 606 na pagbukas ng Dragon Gate. Dumating si Yusuf Zoc, gayon din ang masamang madre na si Janelle Fowler, dumating din si Banks Walton, kasama ang babaeng nakapulang damit na may dalawang kulot na buhok, at lahat ng lumitaw sa Wengquan Mountain Villa ng araw na iyon. Nakatayo sila 100 metro ang layo, habang tumataas din ang kanilang matinding handgereng pumatay. Dahil, nakakita sila ng napakaraming ulo, lahat ay pag-aari ng mga sumama sa kanila sa paglalakbay, mahigit 60 ulo ang magkakapatong-patong, mukhang lubhang nakakatakot at nakakatakot. Chad Lopez, anong ibig mong sabihin dito? Sigaw ni Yusuf Zoc at marahas na humakbang pasulong. Wala akong pakialam dyan, sabi ni Elijah Birch gamit ang maladruk niyang boses, sino ang nagpasakit sa inyo ng loob sa taong ito, wala akong pakialam dyan, patayin ninyo siyang lahat. Young Master Meng, ano ang ibig sabihin nito? Pagkatapos ay humarap si Yusuf Zoc kay Aiden Acme, at tinawag pa itong Young Master Meng. Tumawa lang si Yusuf Zoc, matagal na niyang nakita na si Aiden Acme ay hindi isang ordinaryong tao, marahil isang taong may malawak na pinagmulan. Ngayon na nakumpirma na ang hula ni Yusuf Zoc dahil sa address nito. Naging alipin na niya ako, nagkibit balikat si Aiden Acme, sabay turo kay Yusuf Zoc, kaya huwag mo akong tanungin, dahil hindi na ako ang sarili kong tao. Yusuf Zoc, sa tingin mo ba ay maaari kang kumilos ng walang batas dahil lang sa kaya mong lumipad? Pinipilit mo ba ang Dragon Gate World? Humakbang paarap ang nasa katanghaliang gulang na iskolar, tila mas mataas ang antas ng cultivation niya kaysa kay Yusuf Zoc. Galing siya sa Supreme Sect, Liu Ji, walang pakialam na sabi ni Aiden Acme. Pinipilit mo ba ako gamit ang Dragon Gate World? Ha? Tumawa si Yusuf Zoc. Ngayon, sisiguraduhin kong walang sino man sa inyo ang makakauwi, at puputulan ko ang lahat ng ulo ninyo. Mapangahas, walang saysay. Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka dahil lang kaya mong lumipad? Sa isang palaso lang, kaya kitang patayin. Patayin mo siya. Patayin siya. Nagsimulang magsigawan ang lahat, gustong patayin si Yusuf Zoc, at kahit isa ay bumunot ng bent bow, isang pana na halos 2 metro ang haba, mas matangkad kaysa sa taong may hawak nito.
Sa tingin mo ba mapipigilan mo kami? Hindi ba tayo dapat bumalik sa Dragon Gate World? Sino ka sa tingin mo? Pang-iinis ni Liu Ji. Tama na ang usapan, patayin muna siya, lahat kayo, huwag kayong mag-isip na kumuha ng kayamanan, napakatuso ng taong ito. Ibuhos natin ang lahat ng ating pagsisikap sa pagpatay sa kanya bago natin pag-usapan ang tungkol sa Treasure Sword, bulalas ni Yusuf Zok habang binubunot ang Twin Blade at naunang sumugod kay Yusuf Zok. Pangalawa si Liu Ji, pangatlo ang kambal na babaeng may kuting, at pagkatapos ay isang matandang lalaki, bukod sa iba pa. Ang mga taong ito ay pawang mula sa Small Fetal Breath Realm, at sila ang unang pangkat ng alon, na sama-samang sumugod kay Yusuf Zok. Galit na galit sila, bilang mga miyembro ng Dragon Gate World, sila ay mayabang. Kahit sa mundo ng mga mortal, sila lang ang mga bully, hindi kailanman binyo bully. Kaya ngayon, sa dami nila, lahat ay nag-aalab sa galit, gusto nilang gamitin ang puot na ito para patayin ang lalaking ito sa isang iglap. Inilagay ng taong may hawak ng bent bow ang isang palaso, hinugot ang pana hanggang sa ganap na hugis gasuklay, tinutukan si Yusuf Zok, na para bang sa oras na manggahas si Yusuf Zok na lumipad, siya ay mabaril pababa. Ha ha ha, nang makitang sumusugod ang lahat papunta sa kanya, biglang humagalpak ng malakas na tawa si Yusuf Zok, at ang purple light sword ay kumislap palabas ng kaluban nito. Ngayon, gagamitin ko ang inyong mga ulo upang gunitain ang aking dalawang kapatid na namatay. Atake, whoosh, kasabay ng kakaibang paghakbang pasulong, agad na lumitaw si Yusuf Zok sa harap ni Yusuf Zok, at lumiwanag ang mga mata ni Yusuf Zok, biglang pinakawalan ang kanyang gangchi sa buong katawan, itinaas ang Twin Blade upang saksakin si Yusuf Zok. Gayunpaman, isang kakaibang eksena ang naganap. Nang sandaling itinaas ni Yusuf Zok ang Twin Blade, bigla rin siyang natigilan, at naging matamlay ang kanyang mga mata. At dahil huminto siya ng sandaling iyon, dumausdas ang espada ni Yusuf Zok sa kanyang leeg, at pagkatapos ay dumaan si Yusuf Zok sa kanya, lumitaw sa tabi ng babaeng naka-double braided. Whoosh! Nang makita ng babae ang paparating na si Yusuf Zok, tila nawala siya saglit sa focus, at pagkatapos ay tumagos din ang espada ni Yusuf Zok sa kanyang lalamunan. Ang pangatlo ay si Liu Ji, ang pang-apat ay isang Daoist. Si Yusuf Zok ay parang anino, parang multo, na pumipigil sa sinumang lapitan niya, at pagkatapos ay tatagos ang kanyang espada sa kanilang mga leeg. Tila kalahating hininga pa lamang ang lumipas ng sunod-sunod na binanggit ni Yusuf Zok ang siyam na eksperto. Habang itinataas niya ang kanyang espada para hampasin ang ika-10 tao, biglang nalaglag ang mga ulo ng naunang siyam, at nagkalat ang dugo kahit saan. Nakakakilabot at napakabilis na walang nakapag-react bago pa man pugutan ng ulo at bumagsak ang siyam na pinakamalakas dito. Nagsimulang sumigaw ang ilang tao sa likuran, lalo na ang mga ordinaryong taong kasama, marami sa kanila ang nawalan ng malay dahil sa sobrang takot. Maging ang ilan mula sa Dragon Gate ay sumisigaw sa takot. Paano naging ganito kalakas si Yusuf Zok? Isang buong grupo ng mga tao sa Small Fetal Breathing Realm ang pinatay niya na parang mga gulay lang sila. Napakalakas ng lalaking ito, takbo kayo. Sigaw ng isang tao sa karamihan, at marami ang nagtakbuhan. Malamig na singgal ni Yusuf Zok, at ang purple light sword na nasa kanyang kamay ay biglang lumipad palabas ng kanyang pagkakahawak, naging isang guhit ng lilang liwanag patungo sa mga nagtatangkang tumakas. Kasabay nito, habang patuloy niyang sinusuntok ang puso ng kalaban sa gitna ng karamihan, lumapit siya sa masamang madre at sa kalbong monghe. Ang 2 taong ito mula sa Budismo ay nagtatago pala sa gitna ng karamihan, hindi nagkusa na kumilos. Napakatuso niya at maaaring nakapaglinang siya ng matataas na divine skills. Pipigilan ko siya, umatras ka agad. Umungol si Monghe Banks Walton ng isang mantrang Buddhist, pagkatapos ay nagpakawala ng isang dumadagandong na dagandong Buddhist na yumanig sa lupa at mga bundok, at humakbang siya ng malalaki patungo kay Yusuf Zok. Mamamatay ang mga hamarang sa akin. Nakita ni Yusuf Zok, na may namumulang mga mata, ang monghe na sinusubukang harangan siya habang hinahayaan ang masamang madre na makatakas. Ang kanyang telekinesis ay biglang nag-focus ng matindi at kasabay ng isang malakas na kalabog ay sumugod sa kaibuturan ng isipan ng matabang monghe. Boom! Hindi tumigil sa pag-iisip ang monghe, sa halip,
Nakita ni Yusuf Zok ang liwanag ng Buddha sa isipan ng monghe na bumangga sa kanyang telekinesis, at sa gulat ay umatras ito. Gayunpaman, mas malala pa ang nangyari para sa monghe nang dumyugo siya mula sa 7 butas at umupo sa lupa. Una ang puwitan niya, na para bang naubos ang lahat ng kanyang lakas, na parang agad na naglaho ang kanyang asensya, enerhiya, at diwa. Mamatay ka, habol ang hininga ni Yusuf Zok, saka itinulak ang kanyang tuhod sa mukha ng malaking monghe na si Banks Walton. Bang! Habang nakangiti ang monghe habang magkadikit ang mga palad, sumabog ang kanyang ulo dahil sa pagtama ng tuhod ni Yusuf Zok. Mabilis na tumatakbo ang masamang madre nang biglang pumikit si Yusuf Zok, matapos mapatay ang monghe. Nang sumunod na segundo, nang buksan niya muli ang mga ito, ang kanyang telekinesis ay nakakagulat na nahati sa 12 ng mga hibla, at pagkatapos ay biglang pumasok sa isipan ng lahat. Whoosh! Sa sandaling iyon, lahat ay natigilan, at ang buong larangan ng digmaan ay nalubog sa isang nakakasikal at nakakatakot na eksena. Patayin! Sigaw muli ni Yusuf Zok, at ang lumilipad na purple light sword ay direktang tumagos sa leeg ng masamang madre, at nabali ang ulo nito. Patayin! 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 Ang purple light sword, na naging isang sinag ng liwanag, ay walang awang dumaan sa karamihan. Dagandong 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 dagandong, bigla na lang, nang may marahas na yumanig ang pader ng bangin, na naglabas ng mga tunog ng pagkalabog. Mag-ingat kayong lahat, agad na tumalon si Aiden Acme papunta sa tabi ng 6 na taong naghahanda ng mga pampasabog at kumaway palayo sa ilang nahuhulog na bato, na nagligtas sa kanilang buhay. Malapit na itong bumukas, sumunod ka sa akin maya-maya, saka mo ilagay ang mga pampasabog sa loob at mabilis na pasabugan ang mga ito. Bilisan mo, kinakabahang sabi ni Elijah Birch ng oras na iyon, natatakot na baka may ibang tumalon ulit palabas. Napansin din ni Yusuf Zok ang galaw dito, pero abala siya sa pagpatay. Matapos ang mabilis na telekinetic na sulyap, hindi na niya ito binigyan pa ng pansin, iniisip na kung naroon si Elijah Birch, wala namang magiging problema. Kasabay ng isang langit-ngit, habang patuloy na nabibiyak ang bundok, umalangaw-ngaw ang tunog ng isang malaking pagbukas ng pinto, at pagkatapos ay isang matingkad na puting liwanag ang sumilay. Bukas na, humanda ka na sa pagsunod. Swoosh! Bago pa matapos magsalita si Elijah Birch, si Aiden Acme, na kanina'y tumutulong sa 6 na demolition worker na ipagtanggol ang mga nahuhulog na bato, ay biglang sumugod sa maliwanag na puting liwanag. Papatayin kita, dahil sa takot, naramdaman ni Elijah Birch na parang lumipad palabas ang kanyang kaluluwa, at agad siyang sumunod. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 607 hindi pa lumalabas. Matapos patayin ni Yusuf Zok ang natitirang mga tao ng Dragon Gate, nagulat siya nang matuklasan na nawala na sina Aiden Acme, Elijah Birch, at ang 6 na demolitionist. Mga sinag ng nakasisilaw na puting liwanag ang sumilay mula sa mga bitek ng bundok, nakasisilaw na parang nakasisilaw. Anong nangyayari? Aiden Acme, pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata at sumugod sa bitek, at sa sumunod na segundo, nakapasok na siya sa loob ng Dragon Gate. Mayroon siyang bahagi ng Dragon Gate Order, kaya pagpasok niya pa lang sa pinto ng puting liwanag, bigla niyang naramdaman ang paggan ng kanyang katawan, na parang hindi mabilang na alon at kislap ng liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Gayunpaman, habang itinututok niya ang kanyang tingin sa kailaliman ng daanan, bigla niyang naramdaman ang isang matinding panganib na bumabalot sa kanyang puso. Sus Mariosep, sigaw ni Yusuf Zok at agad na umatras, kasabay nito, sunod-sunod na pagsabog ang sumiklab mula sa kailaliman ng daanan, at ang pagsabog ng mga pagsabog ay nagpakawala sa kanya ng lakas. Bukod dito, nakarinig siya ng mga kalabog at nakita ang pagguho ng buong daanan. Tunay nga, gumuho, simula sa kung saan nangyari ang pagsabog. Nawala ang puting liwanag, napalitan ng dilim at tunog ng pagguho. Gumugulong at nagmamadaling lumabas, ang mundo sa labas ay mas naging mapaminsala, na may mga landslide at bitek. Swoosh! Tumalon ng mataas si Yusuf Zok sa ere at sinigawan ang mga dinukot na tumakbo ng mabilis, patungo sa bakana ng lambak. Bam boom boom, sa gitna ng ilang patuloy na pagyanig, gumuho ang bundok, gumuho ang buong bundok, at ang anumang daanan ay naglaho rin ng walang bakas. Sina Elijah Birch,
Aiden Acme, at ang 6 na demolisyonista ay pawang hindi sigurado kung buhay o patay na. Nako, labis na nalungkot ang mukha ni Yusuf Zoc. Bakit hindi lumabas sina Elijah Burch at ang 6 na demolitionist? Kulang ba sila ng oras, o ayaw nilang lumabas, o baka gusto nilang pumunta sa Dragon Gate World? Ang puso ng tao ang pinakamahirap hulaan. Maging sina Elijah Burch, Aiden Acme, o kahit ang 6 na demolitionist na iyon, hindi maintindihan ni Yusuf Zoc ang kanilang mga iniisip. Ngunit mabuti na lang at may nagawang positibo si Elijah Burch, na nangunguna sa 6 na demolisyonista. Ang Dragon Gate Passage ay tiyak na lubusang masisira. Sa wakas ay hamupa ang nanginginig na bundok pagkalipas ng halos 3 minuto. Ang gumuhong bundok ay bumagsak ng halos 10 metro o higit pa, lubos na nasira. Ginamit ni Yusuf Zoc ang kanyang telekinesis upang sumilip patungo sa daanan, ngunit wala siyang nakita, nawala na ang lahat. Nako, maghintay ka lang ng ilang araw pa, tingnan mo kung may darating. Huminga ng malalim si Yusuf Zoc at saka umupo sa tuktok ng bundok. Sa pangkalahatan, sa pagkakataong ito, siya ay nagtagumpay, 79 na tao ng Dragon Gate ang naharap niya at ni Elijah Burch, maliban kay Aiden Acme na ang buhay at kamatayan ay nanatiling hindi alam, at sa wakas ay nailabas niya ang kapitan sa kanyang puso. Siyempre, si Aiden Acme ay isang outlier. Bahagyang napangiti si Yusuf Zoc nang maisip niya si Aiden Acme, ang matatalinong tao ay kadalasang nakakagawa ng mga bagay na lampas sa iyong imahinasyon. Pero kahit hindi siya mamatay sa Dragon Gate Passage, kahit bumalik siya sa Dragon Gate World, ano na nga ba ang mangyayari? Winasak ko na ang Dragon Gate Passage, di ba? Malamang, siya ay patay na sa daanan o napatay ni Elijah Burch, wala siyang laban kay Elijah Burch. Gayunpaman, hindi rin lumabas si Elijah Burch, na lubos na pumukaw sa kuryosidad ni Yusuf Zoc. Ano nga ba ang eksaktong nangyari doon? Sigurado bang ayaw pumunta ni Elijah Burch sa Dragon Gate World? Ayaw na niya ng Dragon Ball niya. O baka naman wala siyang pagkakataong makatakas. Naguluhan si Yusuf Zoc, ngunit naghintay siyang mag-isa sa tuktok ng bundok hanggang sa madaling araw. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang lahat. Walang ibang lumabas mula sa gumuhong bundok, at hindi na muling lumitaw si Elijah Burch. Marahang bamantong hininga si Yusuf Zoc. Sa totoo lang, pagkatapos matapos ang pangyayaring ito, balak talaga niyang ibigay ang Dragon Ball kay Elijah Burch. Hindi mo naman maaasahan na patuloy niyang ipagmamalaki ang buntot niya na parang Zorro, di ba? Gayunpaman, sa kasamaang palad, hindi alam ang kapalaran ni Elijah Burch. Pagkalipas ng ilang araw, ang lambak ng Verdant Cloud Gorge ay napuno ng mga langaw at isang hindi matiis na amoy, na kahit si Yusuf Zoc na nasa tuktok ng bundok ay hindi na nakatiis sa amoy ng mga bangkay. Ngunit nagtiyaga pa rin siya sa loob ng 7 araw, nanatili sa tuktok ng bundok sa loob ng 7 araw, at naghintay ng 7 araw. Kuwit. Pagkalipas ng 7 araw, nang makumpirma ang pagkawasak ng Dragon Gate Passage, tumalikod at umalis si Yusuf Zoc. Dahil sira na ang daanan, sa wakas ay nakaramdam na siya ng kapanatagan, dahil wala nang makakahabol sa kanya. Noong ika-11 ng Oktubre, ang araw na bumalik siya sa kabisera, inorganisa ni Yusuf Zoc ang kremasayon nina Samuel Ross at Urshui. Hindi niya ibinalik ang mga ulo ng mga ito, dahil puno na sila ng mga uod. Sa araw ng libing, nakakagulat na dumating si Devon King kasama ang isang grupo ng mga tao, pawang nakasuot ng itim at puting bulaklak. Gaya ng isang miyembro ng pamilya na nagpapahayag ng pasasalamat, yumuko si Yusuf Zoc kay Devon King at sa iba pa. Ang pondo para kina Samuel Ross at Urshui sa Brotherhood Foundation ay mananatiling hindi magbabago. Dapat mong personal na ihatid ang kanilang taunang dibidendo sa kanilang mga magulang, at responsibilidad mo ring alagaan ang kanilang mga magulang, upang matiyak na ang kanilang susunod na 3 henerasyon ay mabubuhay ng walang kakapusan. Pagkatapos ng libing, habang pinapanood ang kanyang 2 kapatid na inililibing, tinagubilinan ni Yusuf Zoc si Ariel Higgins sa harap ng kanilang mga puntod kung ano ang kailangang gawin. Oo, sagot ni Ariel Higgins. Sige, pwede na kayong lahat pumunta. Tatayo lang ako rito ng kaunti pa bago umalis, ikinumpas ni Yusuf Zoc ang kanyang kamay at sinabing. Walang nagsalita, tahimik silang umalis. Tiningnan ni Yusuf Zoc ang mga lapida ng kanyang 2 kapatid, pagkatapos ay biglang natawa at sinabing,
binili ko ang lupang ito, malamang na sa loob ng ilang dekada o kahit isang siglo, dito rin ako ililibing. Pagkatapos ay maaari na tayong maglaro ng magkasama muli. Pero napagkasunduan lang natin na magsama tayo ng 10 taon. Kakagawa lang natin ng kasunduan, kaya bakit ka umalis agad-agad? Namula ang mga mata ni Yusuf Zok habang nagsasalita. Marahil ay dahil sa napakaraming napatay niya, ang buong pagkatao niya ay naging manhid, naging sobrang lamig, kaya bihira na siyang umiyak o lumuha. Iyon nga lang, nang maalala niya ang kanilang pangakong magsasama ng 10 taon, naramdaman niya na ang buhay ay hindi mahuhulaan, ang mga pagbabago ay dumarating ng napakabilis, at higit pa ito sa kanyang kayang tanggapin. Pumikit si Yusuf Zok at bumantong hininga, sinisisi mo ba ako? Ako ang humila sa inyo pababa. Sige, mga nakatatandang kapatid ko, magandang paglalakbay. Pinagpag ni Yusuf Zok ang kanyang manggas, pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, at mabilis na naglakad palayo. Kuwit, dumating din sa sementeryo sina Devon King at Whitley Ortiz, ngunit hindi sila umakyat sa burol, sa halip ay naghintay sa ibaba. Habang pababa ng burol si Yusuf Zok, agad siyang sinalubong nina Devon King at Whitley Ortiz. Mabagal ang paghakbang ni Devon, tutal, malubhang nasugatan siya ilang araw na ang nakalipas, kaya hindi siya nakapagsugawa ng masiglang aktibidad. Yusuf Zok, nasaan ang ating amo? Nasaan ang boss natin? Balisa rin si Devon King, dahil hindi alam ang kinaroroonan ni Chad Lopez, kaya wala siyang ibang nagawa kundi tanungin si Yusuf Zok. Nakita mo na ba ang hitsura ng amo mo? Naningkit ang mga mata ni Yusuf Zok at nagtanong. Hindi, bakit? Umiling si Devon King. Walang dahilan, hindi ko alam kung saan nagpunta si Elisha, si Chad Lopez din, pero kung babalik siya, sabihin mo sa kanya na hanapin ako, may pag-uusapan ako sa kanya. Natapos na magsalita si Yusuf Zok at nagpatuloy sa paglalakad. Yusuf Zok, nawala ang amo natin sa Bune Gorge, pinatay mo ba siya? Sigaw ni Whitley Ortiz na may akusasyon. Pinatay ko lang ang mga karapat-dapat dito. Huwag mo na akong guluhin ulit, kung hindi ay deserve mo rin ito. Galit na ungol ni Yusuf Zok, naglakad papunta sa kalsada, at dumiretso sa sasakyang A8 na inihanda ni Zuzi. Naiwan si Zuzi at hinintay siya habang paalis na ang iba. Zuzi, ako ba ang sinisisi mo? Biglang tanong ni Yusuf Zok pagkasakay sa kotse. Nakokonsensya ka na naman. Biglang tumawa si Zuzi, tila kumikinang sa luha ang mga mata. Ano ba yan sayo? Aksidente iyon. Bukod pa riyan, nang piliin ng magkapatid ang landas na ito, handa sila para sa anumang bagay. Hindi kita masisisi, hindi mo kasalanan yon, sagot ni Zuzi habang umiiling. Matagal na nakatitig si Yusuf Zok sa bintana bago siya tuluyang nagsalita ng mahina, sa tingin ko. Kung mayroon sa inyo na gustong umalis, sige lang, bumuo kayo ng sarili ninyong mga negosyo at buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 608 pagkalipas ng 1 taon. Bakit? Sa pulong sa Vessel Spring Villa, ang pangkat ni Yusuf Zok, maliban sa mga hindi pa nakakabalik mula sa Hong Kong at Sanya, ay muling nagtipon, at ang unang sinabi ni Yusuf Zok ay ang pagbuwag. Oo, magbuwag. Kaya inakala ng lahat na mali ang kanilang narinig at tiningnan siya ng may pagkamangha. Dapat kayong lahat ay may kanya-kanyang buhay at kapalaran, tulad ni Flor Carson na may asawa at anak na babae, kaya dapat kayong makasama ang sarili ninyong mga asawa at anak na babae sa halip na magsilbing mga bodyguard ko. Sumasang-ayon ako sa panukala ni Yusuf Zok. Ang unang tumugon ay si Ruth Wilcox, na tumango at nagsabing, dapat ay matagal na itong ganito dahil hindi kayong lahat namumuhay ng normal. Kaya naman, sumasang-ayon ako sa mga salita ni Yusuf Zok, maaari kang lumabas at magsimulan ng sarili mong negosyo o sumali sa malalaking proyekto ng konstruksyon sa kumpanya. Oo, sina Yusuf Zok at MS. Tama si Wilcox, hindi mo kami kailangan para alagaan, at naaawa kami sa iyo. Sinuportahan din ni Miles O'Brien ang mga salita ni Yusuf Zok. Natahimik sina Flor Carson at ang iba pa tulad ni Marco Scheidt. Imposibleng maging bodyguard sila habang buhay, kakailanganin nilang magpakasal, magkaanak, at gumawa ng paraan para sa kanilang sarili balang araw, pero hindi nila talaga naisip ang hinaharap.
Kaya nang biglang imungkahi ni Yusuf Zoc ang pagbuwag, lahat ay nawalan ng ideya kung ano ang susunod na gagawin. Nandoon pa rin ang pundasyon, at magkakaroon pa rin ng taunang dibidendo. Magkapatid pa rin tayo. Sana lang maging mas independent na kayong lahat, para hindi na natin ito pag-usapan pa, gawin na natin ang gusto natin pagkatapos. Panipi. Pero, ang kaligtasan, sino ang mag-aalaga nito? Turo ni Mia kina Ruth Wilcox at Miles O'Brien, at nagtatanong. Mag-aayos ako ng iba pang mga bagay para dyan, sagot ni Yusuf Zoc nang nakangiti at umiling. Sige, kung ganoon, sasang-ayon ako sa desisyon mo. Pupunta ako sa Cheney Investment para tingnan kung ano ang magagawa ko, ayos lang ba? Biglang sabi ni Flor Carson habang nakangiti. Gusto kong manatili sa New Century bilang kapitan ng driver, biglang ngumiti si Benedict Cook at sinabing. Hindi, tanggi ni Yusuf Zoc pagkarinig niya nito. Sinabihan niya silang umalis, kaya ano ang ginagawa nila sa pagtatangkang maging kapitan ng mga driver o pagpunta sa Cheney Investment? Hindi ka pinapayagang pumunta sa kumpanya. Kunin mo ang pera at gumawa ka ng ibang negosyo, wala akong pakialam kung pagpatay o panununog, pero bawal kang pumunta sa kumpanya. Naayos na iyan, na-adjourn na ang pulong, ayaw nang ituloy ni Yusuf Zoc ang pagtalakay dito. Dahil sa pagkamatay ni Samuel Ross at ng isa pa, ayaw na niyang maulit ang trahedya, kaya kinailangan nilang maghiwalay, na siyang naging kapaki-pakinabang din para sa kanila, maaari na nilang kumpletuhin ang sarili nilang buhay at gawin ang mga bagay na gusto nilang gawin. Siyempre, ang paghihiwalay ay hindi nangangahulugang hindi na sila magkapatid. Nanatili silang magkakapatid at patuloy na nag-uugnayan. Malungkot ang pagtatapos ng pulong, na nag-iwan sa lahat ng labis na kalungkutan, ngunit kapag nakapagdesisyon na si Yusuf Zoc, wala nang magiging pagbabago. Umalis si Flor Carson, umalis si Marco Scheidt, umalis si Mia, umalis din sina Isaac Quintana at Anais Dillon, ang mag-asawa. Pagkalipas ng isang araw, umalis din si Uriel Arellano mula sa Sanya. Tinawagan talaga siya ni Yusuf Zoc para sabihan siyang tumakbo palayo, kahit alam na ni Uriel Arellano ang sitwasyon sa kabisera, kaya wala siyang sinabi. Nakatanggap din ng tawag si Jerome Hart mula kay Yusuf Zoc, ngunit nakaalis na ito kanina, nasisiyahan sa kanyang paglalakbay at pamamasyal kasama si Faye Webb. Gayunpaman, determinado ang Dream Morrow sa Hong Kong na huwag umalis, at personal ding tinawagan ni Sarah Zoc si Yusuf Zoc upang pigilan ang pag-alis ng Dream Morrow. Medyo natigilan si Yusuf Zoc. Nagkaroon ba ng tunay na pagmamahal ang Dream Morrow para kay Sarah Zoc matapos ang napakaraming oras na magkasama? Pagkalipas ng 3 araw, nawala sina Flor Carson at ang iba pa bilang isang grupo, pinatay ang kanilang mga telepono at hindi na makontak na parang gumaganti sila kay Yusuf Zoc. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang ginagawa. Pagkalipas ng 3 buwan, nagbukas ang Cheney Jewelry sa kabisera. Pagkalipas ng 4 na buwan, nagtatag ang Cheney Jewelry ng isang sangay sa Zhonghai. Samantala, ang Cheney Auction House ang naging pangalawang pinakamalaking shareholder ng Christie's. Binuksan ang 5-star hotel ng Cheney Investment sa Seoul. Pumasok ang Cheney sa real estate, retail, malalaking chain supermarket, industriya ng pagawaan ng gatas, at namuhunan sa isang pabrika ng pagawaan ng gatas sa Ulangkab. Pagkalipas ng 1 taon, umunlad ang Cheney Investment, kung saan inilipat si Ruth Wilcox sa Cheney Investment bilang kinatawan ni Marlon Shepard, at si Paisley Kirk ay na-promote bilang General Manager ng New Century. Si Miles O'Brien ang namuno sa Heaven Easy Jewels. Si Ariel Higgins ay tamad pa rin, gayunpaman, maingat niyang pinamahalaan ang Brother Fund at nakisali sa ilang mga hindi pangkaraniwang negosyo. Matagal nang nawala ang ginto, hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Hindi na rin siya hinanap muli ni Devon King mula sa Dragon Group. Maluwalhating nagretiro sina Everest Zoc at Koza Zoc at pagkatapos ay hinirang ni Yusuf Zoc bilang mga espesyal na tagapayo sa Heaven Easy Investment. Ang posisyong ito bilang espesyal na tagapayo ay medyo espesyal, hindi siya nakikilahok sa mga operasyon ng kumpanya, ngunit ang anumang pagbubukas ng tindahan o konstruksyon ng real estate ay kailangang ilaan niya, iyon mismo ang kanyang trabaho. Ang sambahayan ng pamilyang Xu sa kabisera ay umuunlad, nagsimula ng mag-advertise sa prime time sa Central Television at lubos na niyakap ang high-end market.
Nanatili si Yusuf Zoc sa kabisera ng 1 taon, at bukod sa paminsan-minsang paggala, hindi siya bumisita sa ibang mga lungsod o nakisali sa anumang operasyon ng kumpanya. Sa taong iyon, hindi nabuntis si Miles O'Brien, hindi nabuntis si Paisley Kirk, at hindi naman namamaga ang tiyan ni Ariel Higgins. Bagamat nanatiling abala si Yusuf Zoc, kakaiba nga, wala ni isa sa kanila ang nabuntis. Siyempre, hindi niya ginawa ng kamay sina Ruth Wilcox at Amber Vance, bagamat naging magkasintahan siya ni Amber Vance. Maging si Mia ay ilang beses nang pumunta sa kabisera para hanapin si Yusuf Zoc, ngunit wala pa ring nangyari sa pagitan nila. Nang taong iyon, bukod sa hindi pagkakaroon ng mga anak, naging maayos naman ang lahat. Ang mga kargamento mula kina Maurice Singleton at Kapitan Arellano ay nakapagligtas ng maraming kalakal, at si Miles O'Brien ay nagsagawa ng isang pampublikong subasta, na nagbunga ng malaking kita. Wala pa ring komunikasyon sina Flor Carson at ang iba pa, wala pa nga sila sa kabisera, at walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Sa kabilang banda, sina Luciano at Alfredo Mestipon ay madalas na nakikipag-ugnayan kay Yusuf Zoc. Ang dalawa ay nagtatag ng isang mercenary team na tinatawag na Mountain Eagle, at umunlad sa ibang bansa. Ang mag-asawang nakatira sa villa ni Sarah Zoc ay nagkaroon ng isang matambok na sanggol na lalaki. Pagkatapos ipanganak ang bata, espesyal nilang tinawag na Yusuf Zoc upang bigyan ito ng pangalan, dahil ang bata ay ipinagkaloob sa kanila ni Yusuf Zoc. Ang palayaw niya ay Little Goofy, at ang buong pangalan niya ay Wilbur Cook, na sumisimbolo sa isang paglalakbay ng 1,000 milya. Hindi na kinailangang mag-isip pa ni Yusuf Zoc, casual na siyang pumili ng pangalan. Haha, ang ganda niyan, ang sarap talaga. Tuwang-tuwa ang mag-asawa, at iginiit na dapat pumunta si Yusuf Zoc para sa mga inuman sa pagdiriwang kapag ang sanggol ay mag-iisang buwan na. Hindi na muling tumingin ang langit, hindi na nagdulot ng anumang gulo ang Ross Clan, tahimik ang Estados Unidos, at gayon din ang Japan. Sa madaling salita, simula nang masira ang Dragon Gate Passage, tila tumahimik ang buong mundo. Nasiyahan si Yusuf Zoc sa katahimikang ito, ngunit sa kaibuturan niya, kinatatakutan din niya ito, dahil ang labis na kalmado ay minsan ay nagbabadya ng problema. Hindi niya alam kung mabubuksan muli ang Dragon Gate kung biglang lilito muli sina Tyler Nash at Ty Mestipon, o kung muling tatangkain siya ng Blood Race. Habang ninanamnam ang buhay, naghihintay din siya, kahit hindi niya alam kung ano talaga ang hinihintay niya. Pagkalipas ng 1 taon, sa huling hapon ng Disyembre, tinipon din ni Wake Quanvilla ang maraming tao, dahil may pasok sila kinabukasan. Mag-oorganisa ang Heaven Easy Company ng isang biyahe para sa kapakanan ng mga kawani sa isang isla sa Brazil para sa isang bakasyon. Sinamantala ni Yusuf Zoc ang pagkakataong ito, inutusan niyang bumalik sina Sarah Zoc at Felix Zoc sa kabisera, at nagtipon dito sina Miles O'Brien, Paisley Kirk, at Mia. Dahil inutusan ni Yusuf Zoc ang lahat na magpahinga at magsama-sama, isinantabi nila ang kanilang mga trabaho, kahit na mayroon sila, at pag-uusapan na lamang ito pagkabalik mula sa bakasyon. Nakarating na ba ang lahat? Kung gayon, tara na. Marangal na hinawakan ni Yusuf Zoc ang kanyang braso at inakay ang 12 ng mga tao patungo sa paliparan. Ang hindi alam ni Yusuf Zoc ay habang hinahatid niya ang lahat sa paliparan, sa kailaliman ng Bune Gorge sa Dragon Head Mountain, biglang nanginig ang lugar kung saan dating naroon ang Dragon Gate Passage. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 609 na bakasyon. Si Yusuf Zoc ang nag-arkila ng jet, at bukod sa pamilya at mga kaibigan, mayroong humigit kumulang 100 katao mula sa Skyward Investment Company na nagpakita ng natatanging pagganap sa nakaraang taon. Kasama sa grupo ang mga matataas na ehekutibo pati na rin ang mga ordinaryong kawani, na may pantay na proporsyon ng lalaki sa babae. Nakasuot ang lahat ng uniforme at mga sombrero na ipinamahagi ng Skyward Company, kasama na si Yusuf. Ang unang hintuan ng eroplano ay ang Rio de Janeiro, at pagkatapos ay sasakay sila ng yate mula Rio patungo sa isla. Sa katunayan, palihim na binili ni Yusuf ang islang iyon, binili niya ito sa mababang halaga mula sa isang mayamang negosyanteng dati niyang iniligtas, isang kasunduang pinangunahan ni Maurice Singleton. Hipag, maaari mo na bang sabihin sa akin kung nasaan si Flor? Anong ginagawa niya?
Nasa eroplano rin ang asawa at anak na babae ni Flor. Bagamat nawala si Flor, nanatili pa rin ang posisyon ng kanyang asawa bilang punong opisyal sa pananalapi ng kumpanya. Dapat hinihintay niya tayo sa Rio, di ba? Nakangiting sabi ni Mila Vasquez. Hinihintay tayo. Nagliwanag ang mga mata ni Yusef. Mahigit 1 taon nang hindi ako kinokontak ng mga walang hiya na yan. Alam mo ba kung ano ang pinagkakaabalahan nila? Tanungin mo si Ariel Higgins. Alam niya, itinuro ni Mila Vasquez at sinabing. Sige na nga, sinama ni Yusef ng tingin si Ariel. Siya ay naging palihim at masugid sa nakalipas na taon, hindi kailanman nagpapakawala ng kahit isang salita. Talagang itinago niya itong mabuti. Iisa lang ang ginagawa nila, natatawang sabi ni Ariel. Itinatag nila ang Skyward Security Company sa Zhonghai. Ito ay legal na rehistrado, pinondohan ng sarili nilang mga pamumuhunan, at pagkatapos ng 1 taon at kaunting pag-unlad, nakakita ito ng ilang tagumpay at tumanggap ng maraming trabaho. Sus Mariosep, mura ni Yusef. Sa halip na maging mga bodyguard, nagsimula sila ng sarili nilang kumpanya. Nagpatuloy si Ariel, hindi lang sila ang mga boss kundi pati na rin ang mga part-time na instructor. Naging internasyonal na sila, nag-empleyo ng iba't ibang retiradong tauhan ng militar, mga mersenaryo, at dinakip pa ang mga pinuno ng mga profesional na pangkat ng seguridad gamit ang mga bukas palad na alok. Bukod pa rito, itinatag nila ang Skyward Special Protection Unit. Lahat ng nasa Skyward Special Protection Unit ay mga piling tao, hinahanap mula sa iba't ibang lugar dahil sa kanilang kadalubhasaan sa internal martial arts. Pagkatapos sumali, nagiging pamilyar din sila sa mga baril at iba pang katulad na kagamitan. At si Sofia ay isang espesyal na instructor para sa Skyward Special Protection Unit, na nagtuturo ng 3 araw na kurso kada 3 buwan. Pareho rin kaming nagtuturo ni Rachel Fournier, dagdag ni Ariel. Bukod dito, noong unang itinatag ang Skyward Security Company, dahil sa kakulangan ng pondo, nang utang ito mula sa Skyward Investment Company, na kalaunan ay naging isang shareholder. Kaya, ang Skyward Security ay bahagi ng Skyward Investment, paliwanag ni Ariel. Ganoon ba? Humarap si Yusef kay Marlon Shepard. Nahihiya si Marlon Shepard na tumingin kay Ruth Wilcox, na agad na yumoko at nagsimulang makipag-usap kay Miles O'Brien. Hindi tumangala si Miles O'Brien. Sa wakas ay itinoon ni Yusef ang tingin kay Paisley Kirk, ngunit maging si Paisley ay kumurap din ng may nagtatakang mga mata. Kami lang ba ni Paisley ang may alam dito? Naiinis na sabi ni Yusef. Oo, hindi ko rin narinig ang tungkol dyan, sabi ni Paisley, na naguguluhan din. Sige, totoo na kayo lang ni Paisley ang hindi nakakaalam. Sabi ni Ariel nang may mapanuyang ngiti. Hindi namin sinabi kay Paisley dahil kung sasabihin namin sa kanya ay para na rin naming sinasabi sa iyo, di ba? Agad na namula ang mukha ni Paisley. Tungkol naman sa hindi nila pagsasabi sa iyo, gusto talaga nilang gumawa ng para sa kanilang sarili, at nagtagumpay naman sila. Isa pa, sila ang nag-asikaso ng seguridad para sa team outing ng kumpanya namin sa pagkakataong ito, dagdag ni Ariel. Shit, ano ba to? Gusto ko sana na may sarili silang karera at buhay, hindi ang maging gwardya habang buhay. Malakas na mura ni Yusef. Masaya talaga sila dahil ito ang kanilang karera at buhay. Ngayon, hindi lang nila tayo pinoprotektahan. Sa kanilang kumpanya ng seguridad na may humigit kumulang 800 miyembro, marami silang mga kilalang tao, negosyante, at iba pa na kumukuha ng mga mahuhusay na empleyado, na nangangahulugang kumikita sila, ang mismong tagumpay na naitatag nila sa kanilang mga karera. Paliwanag pa ni Ariel. At ngayon, sila ang mga boss, maging ang mga shareholder, kaya hindi lang sila basta-basta gagawa ng trabahong panggwardya, dagdag ni Ariel. Kalimutan mo na nga ang sinabi ko. Doon na lang tayo, sabi ni Yusef. Naiinis na. Sinama ng tingin ni Ruth Wilcox si Yusef. Sige, hindi namin sinabi sa iyo dahil natatakot kaming pigilan mo sila. Maayos naman sila ngayon, at maaaring matupad din ito ang iyong pangarap. Kanina mo pa sila iniisip, di ba? At nandito silang lahat sa pagkakataong ito. Sige, ituloy nyo na. Makikipag-usap muna ako sa matanda sa likod, sabi ni Yusef. Saka humiwalay sa usapan at tumayo para tumungo sa business class kung saan naroon ang matanda.
Wala sa first class o business class si Sarah Zoc, pero nasa economy section, nakikipag-usap sa mga staff, tila abala sa pagpapapirma ng mga autograph. Tay, tungkol sa bagay na nabanggit ko kanina, kumusta ang pag-iisip mo tungkol dyan? Bulong ni Yusuf Zoc kay Felix Zoc. Hindi na kailangan, ayos lang ang lahat sa ganitong paraan, umiling si Felix Zoc at sinabing. Huwag mong sabihin yan, kung sasabihin kong ayos lang talaga, Tay, hindi po pwedeng ganito, pagmamakaawa ni Yusuf Zoc sa mahinang tono. Hininaan din ni Felix Zoc ang kanyang boses, ano ba to tungkol sa kaya o hindi? Sinasabi ko sa iyo, kung wala ang pinagmumulan ng gulo na iyan, hindi gaanong nakakabahala. Kung hindi, gusto mo pa rin ba akong maghanap ng madrasta para sa iyo, para bigyan ka pa ng ilang kapatid na lalaki at babae, iyon ba ang gusto mo? Pero, tama na, ano ba ang pinag-uusapan nating lahat? Tandaan mo, walang perpekto sa mundong ito, at walang perpektong tao. Hindi ba't nasabi ko na sa'yo noong bata ka pa? Kung ang isang tao ay masyadong perpekto, hindi sila mabubuhay ng matagal. Minsan kailangan mong maniwala sa karma, kahit ano pa ang dahilan, kung ako ang may gawa nito, pero kung susubukan kong bumawi para sa karmang ito, may lalabas na ibang karma. Hayaan mo na, ayos lang ako. Huwag mo nang banggitin pa ito sa hinaharap. Naniniwala si Felix Zoc sa tadhana, at kung nakatadhana na para sa kanya na maging ganito, ang pagsuwi sa kalikasan ay magdudulot lamang ng banal na kaparusahan. Sige, hindi ko nababanggitin pa. Maraming beses na itong napag-usapan ni Yusuf Zoc, ngunit ayaw talagang pumayag ng matanda. Sabi niya, kung wala ang bagay na iyon, wala ng mga pagnanasa, ang pagkakaroon nito ay lalo lamang nagpaparami ng kasakiman. Ang mamuhay ng simple at tapat sa sarili, iyan ang tunay na pamumuhay. Pakiramdam ni Yusuf Zoc ay parang naging isang naliwanagang monghe ang matandang lalaki, at kahit hindi niya ito maintindihan, ramdam niya na talagang wala itong pakialam. May mga taong buong buhay nila ay hinahabol ang kapangyarihan, at wala nang iba pang makakaakit sa kanila kundi ang kapangyarihan. Ang iba naman ay hinahangad ang kagandahan sa buong buhay nila, at pangalawa lang ang lahat. Ang ilan ay habol ng pera, ngunit ang kagandahan at kapangyarihan ay nababawasan ang kahalagahan. Pera lang ang pinakamahalaga sa kanila. Sa katunayan, ang mga taong ito ay pawang mga panatiko, mga nahuhumaling na panatiko. Siya nga pala, naisip mo na ba kung sino ang pakakasalan mo, ano ang gagawin mo sa hinaharap? Biglang tumanggaw ng palihim ang matanda. Hindi ko pa naiisip yan, maghihintay pa ako ng ilang taon, sagot ni Yusuf Zoc. Pinapayagan ng Senegal ang polygamia, maaari kang mandayuhan doon, bulong ng kanyang ama. Tay, gusto kong daran ang mukha mo. Inikat ni Yusuf Zoc ang kanyang mga mata sa pagkadismaya, hindi ito usapin ng patakaran o batas, problema ito sa pagitan ko at nila. Huwag na natin itong pag-usapan, nagiging komplikado na ito, sumasakit na ang ulo ko. May isa pang bagay, alam mo ba ang tungkol sa kapatid mo at sa Dream Morrow? Tanong muli ni Felix Zoc. May kutob ako, paano naman? Ang tugon ni Yusuf Zoc. Sapat na ba ang batang yan, Dream, para sa anak ko? Ipinahayag ni Felix Zoc ang kanyang pagkadismaya. Nako, hindi ba't dati rin walang kwenta ang anak mo? Ano ba ang malaking bagay sa pagiging isang sikat, ano ba ang problema sa kapatid ko? Ang kapatid ko ay isang shareholder sa foundation ng kumpanya ko, handa ang kapatid ko na mamatay para kay Sarah, hahanap ng isang taong karapat-dapat kay Sarah, at tatanungin siya kung manggahas ba siyang mamatay para sa kanya. Pumapayag ka? Gulat na tanong ni Felix Zoc. Sang-ayon, bakit naman ako hindi? Sinaman ng tingin ni Yusuf Zoc. Akala ko si Sarah ang pinagmamasdan mo. Mura ni Felix Zoc. Sampin mo ang matandang utak mo, papatay ka ba kung hindi ka magsasalita ng walang katuturan? Halos gusto nang sakalin ni Yusuf Zoc si Felix Zoc. Ang dahilan kung bakit pinrotektahan ni Yusuf Zoc si Sarah ay dahil magkasama silang dumaan sa pinakamahihirap na panahon ng buhay, at dahil isang napakabatang Sarah ang nag-alaga sa kanilang ina noong mga huling taon nito. Ang kanyang kapatid na babae ang kanyang buhay, isang pag-ibig na lumalampas sa mga ugnayan ng pamilya at kadugo ngunit hindi kailanman naging romantikong pag-ibig. Sa lahat ng panahon, kapatid lang talaga ang tingin niya kay Sarah.
Habang lumalaki sila, hindi niya namamalayang inilayo niya ang sarili sa kanya, ang isang kapatid na babae ay dapat alagaan at protektahan habang buhay, iyon lang. Tungkol naman sa pagkuha niya sa kapatid niya bilang asawa niya. Kalimutan mo na yan, tao pa rin si Yusuf Zoc, hindi halimaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 610 handa para sa parehong posibilidad. Brazil, Rio de Janeiro. Pagkarating pa lang ng inarkilang eroplano ng Skyward Security Team sa paliparan, sila na ang pumalit sa misyong pangseguridad para sa biyaheng ito. Mayroong kabuuang 5 minibus at 6 na Mercedes, na pawang inayos ng Skyward Security, dahil mula nang bumaba sila, ang kanilang kaligtasan ay tanging responsibilidad na ng Skyward Security. Nakita ni Yusuf Zoc si Flor Carson, nakita niya si Isaac Quintana, nakita niya si Uriel Arellano, at nakita pa nga niya si Jerome Hart. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang lumapit upang bumati sa kanya, sa halip, umiinom sila ng beer sa loob ng isang sasakyan na parang isang command car. Sa totoo lang, gustong-gusto ni Yusuf Zoc na makita kung ano ang ginagawa ng mga walang hiyang ito, kaya sinundan niya ang mga senior executive ng kumpanya papasok sa isa sa mga minibus. Mahal na mga kawani ng kumpanya ng Skyward, kumusta at maligayang pagdating sa Brazil, maligayang pagdating sa Rio de Janeiro. Ako ang inyong full-time consultant para sa biyaheng ito, maaari ninyo akong tawaging Fayweb. Susunod, pupunta tayo sa pinakamagandang pribadong isla ng Brazil. Napapaligiran ng tubig sa lahat ng panig, ang dagat ay kristal na malinaw. Ipinagmamalaki ng isla ang pinakamarangyang pasilidad ng serbisyo at ang pinakapropesyonal na pangkat ng serbisyo. Doon, maaari kang magsaya sa dalampasigan, mangisda sa malalim na dagat sakay ng yate, manghuli ng daike sa malinaw at malalim na dagat, at syempre, maaari ka ring maglaro ng golf sa isla, mag-ehersisyo, at masiyahan sa isang kapanapanabot na laro ng soccer. Inayos ng management ni Skyward ang biyaheng ito rito para makapagpahinga ka ng mas maginhawa. Natawa si Yusuf Zoc, lumabas na naging tour guide si Fayweb, pero isa lamang itong pangkalahatang anunsyo sa tour bus, wala si Fayweb sa bus na ito. Di nagtagal, nakarating ang convoy sa isang daungan, kung saan naihanda na ang isang 3 palapag na locker yacht. Sa wakas, matapos akayin ni Yusuf Zoc ang lahat papunta sa yate, ang mga taong tulad ni Flor Carson ay kinailangang gumapang palabas ng command vehicle at unti-unting nagtungo sa kubyerta, pumila ng sunod-sunod. Flor Carson, Jerome Hart, Fayweb, Benedict Cook, Wumao, Uriel Arellano, Gray Petty, Isaac Quintana, Anais Dillon, at Mary Berger. Lahat sila ay nakasot at kurbata, kahit ang 2 babae, na nakasot sa pangitaas at may ikling palda sa pangibaba, ay mas mukhang matikas kaysa noong 1 taon. Medyo masaya, di ba? Mukhang matagumpay ka, di ba? Pabalik-balik na naglakad si Yusuf Zoc sa harap nila, habang sina Ruth Wilcox at ang iba pa ay tumakbo na pabalik sa cabin at nakasilip sa bintana. Sige, pakiramdam mo ay matagumpay ka na ngayon, di ba? Tingnan mo, umaarte kang mahalaga, kahit isang security team. Nakasunod ang Dream Morrow kay Yusuf Zoc, ginagaya siya at pinagmamasdan ang lahat. Tumayo ka rin dyan, sabi ni Yusuf Zoc, sabay siko sa kanya gamit ang paa nito. Bro, hindi ako kasama nila, magkampi tayo, pare. Inosenteng protesta ni Dream Morrow. Kasangkot din siya, malakas na anunsyo ni Jerome Hart. Nako, pinagtataksilan mo ba ako? Bilasan mo at sumama ka sa amin, mas mahalagang makinig sa pagsaway sa atin ng Big Boss. Mura ni Jerome Hart. Sumulyap si Dream Morrow kay Yusuf Zoc, pagkatapos ay lumiit ang leeg nito at tumayo sa gitna ng karamihan. Samantala, malakas na nagpatuloy si Yusuf Zoc, hindi uuwi, hindi sisigat ng mga tawag, tapos makikipag-ugnayan pa sa lahat, nakikipaglandian at nagmumura. Kaya iniwan mo na lang akong mag-isa, di ba? Matanda. Luma. Matanda. Hindi pa natatapos magsalita si Yusuf Zoc nang itinaas ni Wumao ang kanyang kamay, nauutol at hindi matapos ang sasabihin. Papatanding kita. Lumipad palapit si Yusuf Zoc, hinampas si Wumao pahiga sa lupa at sinimulang bugbugin ito. Sige, tamaan mo ako, mga murang tira. Haha,
Humagalpak ng tawa ang lahat at nagtipon-tipon, pagkatapos ay nagsimulang sumugod sa isang tore ng tao. Nagagawan ang lahat, naglaro ng mahigit 10 minuto bago sila tuluyang umupo sa deck. Nagsindi si Floor Carson ng 2 sigarilyo, inabot ang isa kay Yusuf Zoc, at pagkatapos ay isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon sa paligid ni Yusuf Zoc at nagsimulang manigarilyo. Tumakbo sina Faye Webb at Mary Berger papasok ng cabin para makipag-usap kina Miles O'Brien at sa iba pa. Tutal, matagal na rin naman simula nang huli silang magkita. Sige, magaganda naman ang itsura, lahat sila ay nakasot at kurbata, disente naman. Magandang inuman tayo mamayang gabi. Iyan. Syempre naman. Natatawang sabi ni Gray Petty hehe. Sa totoo lang, hindi naman sa sinasadya kitang iwasan, wala naman talaga tayong dapat gawin. Okay pa rin naman ako, pwede naman akong maging doktor kahit saan, pero paano sila? Hindi nga nakatapos ng middle school si Gray Petty, bukod sa pagpatay ng tao at pagmamaneho, wala nang ibang alam si Floor Carson, ganoon din si Isaac Quintana sa pag-aalaga lang ng mga ibon, at pati na rin si Anais Dillon. Napakahirap para sa kanila na maging negosyante at magpatakbo ng negosyo. Kaya, kalaunan, pinag-usapan at inisip ng lahat na ang negosyo ng seguridad ay isang industriya. Ngayon, ang mga mayayaman ay pawang nag-aalala tungkol sa kanilang sariling kaligtasan, ang mga artistang nagpapakita, ang mga negosyong nagsasagawa ng mga kaganapan, at iba pa, lahat ay nangangailangan ng pinaka-propesyonal na tauhan ng seguridad. Kaya pagkatapos ng ilang pag-iisip, napagpasyahan naming gawin ito. Siyempre, sa palagay ko, dapat pa rin tayong pumunta at magsaya sa Dragon Gate World, pero sinira mo ang lahat. Maya-maya, pumunta kami roon ni Faye Webb, at wala nang natira. Sinira mo ang pangarap ko. Bumantong hininga ng matagal at mariin si Jerome Hart. Kung hindi natin ito pasabugan, may mga taong walang hiya na patuloy na lalabas at mananakit sa mga tao, at tiyak na pupunta sila para patayin ako, para patayin ang buong pamilya ko, kaya bakit hindi natin ito pasabugin? Pero magagarantiya mo ba na hindi na nila bubuksan muli ang channel na iyan? Ganti ni Jerome Hart. Hindi ko pa naiisip, umiling si Yusuf Zoc, sa katunayan, hindi rin niya alam kung bubuksan muli ng kabilang partido ang channel. Dahil isa itong daluyan na nagdurugtong sa dalawang mundo, sa palagay ko, balang araw ay may magbubukas muli nito. Walang bagay sa mundong ito ang ganap, kaya nagawa mo na ba ang mga kinakailangang paghahanda? Bigyan mo ako ng 100 taon, gusto ko lang mamuhay ng masaya kasama ang aking asawa sa loob ng 100 taon, kaya ayos lang kung hindi nila ito buksan sa loob ng 100 taon. Hehe, dapat laging handa ang isa sa bawat sitwasyon, Yusuf Zoc. Huwag mong hayaang ang panandaliang tagumpay ay makahadlang sa iyong pagpapasya, ni hayaang ang iyong sarili ay madaig ng mga matatamis na bala. Panahon na para pag-isipan natin ang hinaharap. Tayo, isaalang-alang mo ang hinaharap. Tumingin si Yusuf Zoc kay Jerome Hart, pagkatapos ay sumulyap kay Floor Carson at sa iba pa. Anong ibig mong sabihin? Pinaikit ni Yusuf Zoc ang kanyang mga mata at nagtanong. Hindi mo ba naisip na dalhin ang buong pamilya mo sa Dragon Gate World? Nabalitaan ko na maaaring mabuhay ang isang tao doon ng daan-daang taon. Gumawa tayo ng isang analohiya. Hindi na hinintay na magsalita si Yusuf Zoc, nagpatuloy si Jerome Hart, nasa likas na kaharian ka na ngayon, tama ba? Ayon sa mga tala, ang mga nagsasagawa ng internal martial arts sa innate realm ay maaaring mabuhay ng hindi bababa sa 150 o 60 taon. Kung gayon, iyong ilang kababaihan, hindi ako naniniwalang lahat sila ay kayang mabuhay ng higit sa 100 taon. Ang ilan ay maaaring pumanaw sa edad na 60 o nasa edad 70 o 80. Kaya naisip mo na ba ang kanilang kinabukasan? Oo. Turo ni Jerome Hart sa mga taong nakapaligid sa kanya, iniisip naming pumasok sa Dragon Gate World. Tama, gusto nating lahat pumunta sa Dragon Gate World, lahat tayo ay naghihintay. Bukod kay Floor Carson na nagtatago ng ngiti, ang lahat ay tumango, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng sabik at nasa sabik na liwanag. Jerome Hart, bastos ka, hinugasan mo ang utak nila. Napatalon si Yusuf Zoc. 1 taon na ang nakalilipas, walang alam si Floor Carson at ang iba patungkol sa Dragon Gate,
tungkol sa pamumuhay ng daan-daang taon, at ngayon, ang grupong ito ng mga taong gustong pumunta sa Dragon Gate World. Ano ba ang nagmamadali? Hinayla ni Jerome Hart ang pantalon niya at nagpatuloy, hindi ba't pinag-uusapan na natin ito sa iyo? Nag-iisip ng mga estratehiya. Kailangan nating maghanda para sa parehong posibilidad, hindi tayo maaaring maghintay na lang ng walang pakialam sa araw na biglang may grupo ng mga tao na lalabas at sisiga para bugbugin at patayin tayo. Tama ba?